Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 206. Si Mark Orleans, na nakikinig sa usapan sa silid na katabi ni Lilibeth ay nabigla nang marinig ang kanyang matibay na pahayag. Gayunpaman, ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng pagkabalisa. Paanong hindi niya inaasahan ang sitwasyong ito? Pagkatapos ng lahat, nagawa ni Lilibeth Polan na maging isang propesor sa kolehiyo. Bilang karagdagan, ang kanyang mga marka ay palaging mataas, maging ito sa elementarya o sa unibersidad. Sa madaling salita, madali niyang matukoy ang sitwasyon at mahulaan na hindi si Wilbert Wendell ang baller. Marahil ay nalaman na niya noong huli niyang nakilala si Wilbert. Napabuntong hininga si Mark. Minamaliit niya ang katalinuhan ng kanyang asawa. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Pinag-isipan niyang mabuti kung paano aayusin ang sitwasyon. Alam niyang tiyak na ipagpapatuloy ni Lilibeth kung sino ang baller. Gayunpaman, inalis niya ang kanyang ulo at patuloy na nakikinig sa kanilang usapan. Talaga. Hindi mo pa ako nakikita dati. You're so sure to reject the possibility that I am the baller. I have feelings too, you know. Napabuntong hininga si Wilbert at nagkunwaring tatayo na para bang aalis na siya. Pero hindi talaga ikaw ang baller. Umiling si Lilibeth. 100% sure siya na hindi siya. Pero, naguguluhan siya. Hindi na kailangang magsinungaling sa kanya ang baller. At the same time, medyo malungkot siya at sincere. Baka nagkakamali talaga siya. Nakita ni Wilbert ang bungad at mabilis na nagkunwaring dismayado. I know it, you must have thought that I would look handsome and charming like those idols you see all the time, right? Ngayong nakita mo na ako sa personal, napagtanto mo na hindi ako ang inaakala mo, kaya nabigo ka at sa makatuwid ay tumatanggi kang kilalanin ang aking pag-iral. Nag-thumbs up si Mark sa kanya. Madalas nanligaw si Wilbert sa mga babae para makapagsabi ng kasinungalingan. Umiling si Lilibeth at sinubukang ipaliwanag, hindi naman sa ganoon. Hindi siya malandi at hindi madaling daye ng mga gwapong lalaki. It was just a gut feeling na mayroon siya. She then said, I remember asking you about it when I met you last time. However, the feeling you gave me told me that you are not the baller who has been helping me all this time. Pumalaklak si Wilbert, are you trying to say that I concealed it too well? Hindi ito ay. Wilbert continued to ask, I wasn't planning on revealing myself at that time, so of course I masked my expressions. Isipin mo na lang mabuti, kung hindi ako ang baller, paano magbukas ng negosyo ang kumpanya mo? Dito. O matagumpay na na-renew ang iyong kontrata. Sa palagay mo ba ay may ibang makakatulong sa iyo sa lahat ng ito? Ang kanyang mga salita ay nagpaalala kay Lilibeth ng lahat ng ito. Totoo naman dahil siya ang amo ng plaza, isang salita lang siguro ang kailangan nito para matulungan niya itong mag-renew ng kontrata ng kumpanya. Siya ba talaga ang baller? Pinigilan ni Lilibeth ang kanyang mga iniisip at tinignan siya ng masama. Maingat siyang umupo at muling nagtanong, ikaw ba talaga ang baller? Nagkibit balikat si Wilbert, hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Ang unang beses na nailigtas kita ay noong nalasing ka kasama ang dalawa pang amo sa hotel na iyon. Nahiya si Lilibeth sa pagbanggit nito. Siya ay dapat ang baller noon dahil nakakapagsalita siya tungkol sa mga bagay na ito ng casual. Gayunpaman, bakit hindi siya nakaramdam ng pasasalamat sa kanya? Siguro. Ito ay dahil sila ay nagkita sa unang pagkakataon, kaya iba ang pakiramdam sa pakikipag-chat sa kanya sa WeChat. Sa puntong ito, kumbinsido si Lilibeth. Pagkatapos ng lahat, itinuro niya ang isang mahalagang issue. Sino pa kaya ito bukod sa kanya? Mas maganda kung tumigil na siya sa dilly-dallying. Siya siguro ang baller na tumulong sa kanya all this time. Paumanhin ni Lilibeth, paumanhin sa lahat ng kalokohang sinabi ko ngayon lang. Mainit na ngumiti si Wilbert sa kanya, ayos lang, huwag kang mag-alala. Nakahinga ng maluwag si Mark. Si Wilbert ay medyo may kakayahang kumbansihin si Lilibeth sa ilang salita lamang. Gayunpaman, bahagyang hindi komportable si Mark dahil siya ang tunay na baller, hindi si Wilbert. Napabuntong hininga si Mark at bahagyang naiinis sa sarili. Bakit ba niya naisip ang panindigan si Wilbert?
Iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Lilibeth kapag napagtanto niya mali siya at si Mark ang tunay na baller at hindi si Wilbert. Order na tayo. Tinawag ni Lilibeth ang waiter. Umorder ang dalawa ng pagkain at nagsimulang makipag-chat sa kanya si Wilbert. Malayang nakakausap si Lilibeth dahil nagtiwala siya kay Wilbert at tinuring siyang kaibigan. Siya ay tiyak na magsisimulang ibunyag ang ilan sa kanyang mga alalahanin. Napabuntong hininga si Lilibeth, ang negosyo ng kumpanya ay bahagyang mas mahusay kamakailan. Ito ay totoo. Ang dalawang big boss na sinundo niya noong isang araw sa airport ay nagpadala ng kanilang mga empleyado para sa pagsasanay sa kanyang kumpanya. Tinimulan siyang hilahin ni Wilbert sa kanyang bitag, kung ganoon, dapat ay maganda ang takbo ng iyong negosyo. Kumusta ang kita ngayong buwan? May tubo, pero hindi magagamit. The thing is, napabuntong hininga si Lilibeth. Naalala niya kung paano niya kailangang magbayad ng halos $500,000 para sa kwinta sa Central City. Napilitan siyang bumaling sa mga loan shark para humiram ng pera. Bakit? Huwag kang mag-alala, sabihin mo lang sa akin. Magkaibigan naman tayo, diba? Curious din si Wilbert. Nagdadalawang isip si Lilibeth kung sasabihin ba nito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, walang paraan na masasabi niya kay Mark ang nangyari sa Central City. Nauutil na sabi ni Lilibeth, well, I went to Central City and rent a necklace. Pero sinira ko. That itself cost me almost $500,000. She was pretty composed but she still felt a little remorse. It would be great if Mark is the one umupo sa tapat niya. Lalong nagulat si Mark. Hindi pa niya ito sinabi sa kanya dati. Napabuntong hininga siya, marahil ito ang dahilan kung bakit siya napilitang bumaling sa mga loan shark para manghiram ng pera. Kung sinabi niya sa kanya ang tungkol dito sa unang lugar, tinulungan siya ni Mark noon at doon. Natarante si Wilbert at nagtanong, bakit hindi mo sinabi sa asawa mo ang tungkol dito? Matanda ako ng 5 taon sa asawa ko. Siya ay bata, gwapo, at napakabait sa akin. Paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol dito? I'm afraid that I'll be inconvenience him and he'll hate me for it. Umiling si Lilibeth na may mapait na ngiti. Mas maganda kung si Mark ay itago sa dilim tungkol dito. Tinabi na niya sa kanya kahapon na nanghiram siya ng utang. Walang paraan para ipaalam sa kanya ang lahat ng ito. Kung hindi, tiyak na iisipin ni Mark na siya ay materialistiko at lumaki ang pagkamuhi sa kanya. Siguradong matatapos ito sa paghihiwalay nila at ayaw ni Lilibeth na mangyari iyon. Nasanay na siya na nasa tabi niya si Mark. Kung isang araw ay wala siya, paano siya masasanay sa kawalan ng laman sa tabi niya? Paano siya makakapag-move on sa buhay? Lihim na nainggit si Wilbert. Sino nga ba ang makapagdadala sa kanilang sarili na mapot sa isang maganda at mapagmahal na asawa? Tawakas ay narinig ni Mark ang pinakamalalim na insecurities ni Lilibeth. Halos hindi niya napigilan ang sarili sa pagpasok sa silid at pagtiyak sa kanya. How could he ever hate her because of such a trivial issue? Pero kung susugurin niya ngayon, siguradong makonsensya si Lilibeth at hindi siya makakaharap ng maayos. Anong nangyari noon? Paano mo nagawang pagsamahin ang $500,000? Tanong ni Wilbert. Tinabi sa kanya ni Mark ang lahat ng detalye. Mamulong si Lilibeth, bahagyang nakahinga ng maluwag matapos ihayag ang nasa isip niya sa lahat ng oras na ito, ako. Nagloan ako at humiram ng $700,000. $700,000 lang. Ito ay tulad ng inaasahan ni Mark. Hindi talaga gumastos ng malaki si Lilibeth, kaya sapat na ang $700,000. Wilbert continued asking her, $700,000. Bakit hindi mo ako hiningi? Hindi alam ni Lilibeth ang sasabihin. Hindi niya masabi sa kanya na humiram siya ng pautang dahil gusto niyang ibalik sa kanya ang pera, hindi ba? Kung gagawin niya ito, tiyak na hindi siya papayag na tanggapin ang $500,000 na inilipat nito sa kanya. Kaya ko ang sarili ko. Tumanggi siyang magsabi ng kahit ano. Hindi niya maaaring sabihin sa kanya na naloko rin siya ng mga loan shark, hindi ba? Iginiit niya, pakiusap tanggapin muna ang $500,000. Tinabi sa kanya ni Wilbert ang eksaktong bagay na hiniling sa kanya ni Mark na sabihin ngayon lang, kunin mo na lang. Mas kailangan mo ito kaysa sa akin ngayon. Same time na sinabi ni Lilibeth, hindi, sa iyo ang pera, kaya tanggapin mo na lang.
Nagpapasalamat talaga ako sa iyo sa labis na pagtulong mo sa akin. Tunay na nagpapasalamat si Lilibet sa baller. Kung hindi dahil sa kanya ay nirape na siya ng dalawang lalaking iyon noong araw na iyon sa hotel. Kung ganoon ay hindi na niya kayang harapin si Mark. Siya ang asawa ni Mark mula pa noong bata pa siya. Gayunpaman, ano ang iisipin ni Mark kung nawala ang kanyang pagkabirhen? Natatakot pa rin si Lilibet ngayong naisip niya ito. Tahimik silang kumain para sa natitirang pulong. Hindi na nagsalita pa si Lilibet at umalis na siya papuntang trabaho pagkatapos niyang kumain. Tinamantala ni Mark ang pagkakataong ito na lumapit. Hinitian siya ni Wilbert at sinabing, napakaswerte mong nakahanap ng ganoong asawa. Naramdaman din ni Mark na napakaswerte niyang lumaki kasama si Lilibet at nagkaroon ng pagkakataong gawin itong asawa. Anong gagawin mo ngayon? Nagtatakang tanong ni Wilbert. Ano kayang gagawin niya? Maaari lamang niyang ilipat ang $700,000 kay Lilibet at hilingin sa kanya na ibalik muna ang pera sa mga loan shark. Doon lamang siya makakapagpatuloy sa kanyang negosyo ng mapayapa. Nagpasya si Mark na maglipat ng $700,000 kay Lilibet mamaya sa araw na iyon. Dahil may sapat na pera si Yolanda, hindi na niya kailangan panghingin ito sa kanyang ina. Sabi ni Wilbert, sige. Anyway, dahil naniniwala siya na ako ang baller, tawagan mo lang ako kung gusto mong ipagpatuloy ko ang pagpapanggap. Tumango si Mark. Pagkatapos ng lahat, malamang na kailangan niya ang kanyang tulong upang tumayo para sa kanya ng ilang ulit. Humiti si Wilbert, Mark, dahil libre ko ngayong hapon, dadalhin kita sa magandang lugar. Siguradong magugustuhan mo ito. Siyempre, naintindihan ni Mark ang kahulugan sa likod ng kanyang ngisi. Tatanggihan na sana niya ito nang biglang bumukas ang pinto ng silid, na sinundan ng isang nagulat na boses na nagsasabing, Hobby, bakit ka nandito? Ano? Hindi ba babalik si Lilibet sa kumpanya niya? Bakit siya bumalik? Kabanata 207. Natigilan si Lilibet Polan. Nang umakyat siya ngayon, napagtanto niyang walang ingat siyang naiwan sa restaurant at bumaba para kunin ito. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang asawang si Mark sa loob. Si Mark Orleans ay nasa kawalan ng pag-asa. Kung alam ni Lilibet na siya ang baller, siguradong magagalit ito, di ba? Bamantong hininga siya at aamin na sana. Kung tutuusin, ginagamit niya ang pagkakakilanlan ng baller para tulungan siya. Hindi naman siya masyadong magagalit, di ba? Magsasalita pa sana siya nang pigilan siya ni Wilbert. Inilagay ni Wilbert Wendell ang kanyang mabagsik na hitsura ng negosyante at nagkunwaring pinapagalitan si Mark, Mark, ano bang nangyayari sa iyo? Hindi mo man lang kinaya ang ganoong maliit na isyo at kailangan mo akong istorbohin habang kumakain ako. Iistorbohin mo rin ba ako sa gitna ng aking negosyo? Si Mark ay hindi nakaimik, ngunit siya ay medyo mahilig kay Wilbert ngayon. Siya ay isang magandang kaibigan. At least matalino siya. Nang marinig ito, kumirot ang puso ni Lilibet. Nandito ba ang asawa niya para humingi ng tawad kay Wilbert dahil sa ilang isyo sa negosyo? Mabilis na lumapit si Lilibet sa pagtatanggol ni Mark, pasensya na, hindi na mauulit ang asawa ko. Ayaw niyang makitang nahihirapan ang kanyang asawa. Fine, since nag-sorry ka na sa asawa mo, hahayaan ko na this time. Sa susunod, mag-focus ka sa trabaho mo, naiintindihan mo ba? Nagalit si Wilbert at nagkunwaring lumabas ng kwarto. Umalis siya para hanapin si Sabrina Yoldan. Tutal, ilang araw na lang tatapusin na nila ang shooting nila sa plaza. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong iyon para magtapat sa kanya. Nakahinga ng maluwag sina Mark at Lilibet. Mabilis niya itong inalo, Hobby, huwag kang mag-alala. Madalas itong nangyayari kapag nagtatrabaho ka. Bakit hindi ka magpahinga ng ilang araw at magpahinga? Umiling si Mark at tumanggi, hindi na kailangan. Alam ni Mark na sa kabila ng matinding pressure, si Lilibet ay nag-aalala pa rin sa kanya. Napabuntong hininga siya nang walang magawa. Dapat sinabi sa kanya ni Lilibet ang mga problema niya. Well, Hobby, gusto mo bang pumunta sa opisina ko? Nag-aalala si Lilibet na si Mark ay matarget muli ng mga taong iyon. Iniisip ni Mark na ipadala kay Lilibet ang pera sa lalong madaling panahon, kaya hindi siya makapunta sa opisina nito sa ngayon. Nagbigay siya ng palusot at sinabing, Mahal, mag-aaral ako ng boxing sa hapon. Nag-aalala pa rin si Lilibet, okay. Hobby, ingat ka ha.
Gagawin ko. Pupunta ako kung ganoon. Kinuha ni Lilibet ang kanyang bag at umalis papuntang kumpanya niya. Sa sandaling mawala siya sa kanyang paningin, agad na tinawagan ni Mark si Yolanda at hiniling sa kanya na maglipat ng $700,000 sa kanya. Wala pang isang minuto, nailipat na ang pera sa kanyang account. Inilipat ito ni Mark kay Lilibet at sinabing, medyo mabisyo ang mga loan shark. Kailangan mo munang bayaran ang iyong mga utang. Paano kung may nangyaring masama at nalaman ito ng asawa mo? Nakahinga siya ng maluwag matapos ipadala ang mensahe. Nakita ni Mark na hindi pa rin nakikita ang mensahe, kaya naisip niya na marahil ay masyadong abala si Lilibet upang tingnan ang kanyang telepono. Handa na siyang pumunta sa boxing house. Aalis na sana siya ng restaurant, nakasalubong niya si Quinay Carson na ilang araw na niyang hindi nakikita. Nakasuot siya ng waitress uniform. Dito ba siya nagtatrabaho? Nagulat si Quinay. Summer vacation noon kaya 3 part-time job ang ginagawa niya ng sabay-sabay para matiyak na mababayaran niya ang kanyang tuition fee at makapagpatuloy sa pag-aaral. Tutal, nagkaroon siya ng higanting away sa kanyang tiyahin. Magalang na bati ni Mark sa kanya, kamusta na? Sanay ka na ba sa bagong lugar? Mahinang tanong ni Quinay, I'm very well. Thank you. How? How are things going with Teacher Polan? Malamang na sila ay naninirahan ng magkasama. Gayunpaman, hindi niya maiwasang isipin ang ginawa niya noong gabing iyon kasama si Mark. Hindi niya talaga ito makakalimutan. Nitong mga nakaraang gabi, palagi niyang napapanaginipan ang gabing iyon at kung paano siya nagising ng mahina sa tuhod at bahagyang hindi komportable. Sa bahay niya ako nakatira. Hindi naisip ni Mark na kailangan pang magtago ng kahit ano kay Quinay dahil alam niya ang tungkol sa relasyon nila ni Lilibet. Gayunpaman, medyo awkward pa rin siya. Isang bahagyang sulyap sa kamay nito ang magpapaalala sa kanya ng gabing iyon. It was exciting pero guilt-tripping. Gayunpaman, ito ay medyo nakakahumaling. Nahiya naman silang dalawa. Hindi nakita guguluhin kung ganoon. Oo, alis muna ako. Sige. Nag-walkout si Mark habang si Quinay naman ay nalulungkot. Alam niyang isa lang itong hindi pagkakaunawaan noong gabing iyon. Hahawakan sana ni Mark si Lilibet ngunit sa halip ay nahawakan siya nito. Nangyari ang nalalabing bahagi ng gabi dahil ginaising siya nito at nagkusa itong tulungan siya. Sa madaling salita, ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng isang balina sa araw na iyon. Dapat ay nakalimutan na niya ang gabing iyon, ngunit paano niya magagawa? First time niyang tumulong sa isang lalaki. Iniisip niya kung magkakaroon pa ba siya ng pagkakataong tulungan siyang muli. Inalis ni Quinay ang mga iniisip at tumutok sa pagkakakitaan. Sa opisina, walang oras si Lilibet na tingnan ang kanyang mobile phone. Sa sandaling umalis siya sa restaurant at umakyat sa itaas, ang mga malisyosong loan shark ay sumunod sa kanyang likuran may malalaswang mga mata. Hoy, binaigo mo ako. Pinigay ko sa iyo ang aking WhatsApp number pero hindi ako makapaniwalang hindi mo ako inad. Humisi si Dredd. Naiinis siya sa pagtanggi ni Lilibet na idagdag ang contact niya although he dropped her so many hints. What do you want? Tinitigan sila ni Lilibet. Masama ang pakiramdam niya na may mangyayari. Umupo si Dredd at sinabing, nakalimutan mo na ba kung anong araw ngayon? Oras na para ibalik ang pera. Malamig na sabi ni Lilibet, $100,000 diba? Ililipat ko na sayo. Humisi si Dredd, naglalaro ka ba? Ito ay $700,000. Hindi ba ang iyong maliit na asawa ay nagmamaneho ng isang sports car? Hayaan mo siyang tulungan ka. Ang kanyang mga tauhan ay nagsumbong sa kanya na si Mark ay nagmaneho ng isang sports car. Dahil sa pagiging mahirap. Ang isang sports car ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000,000. Kung kaya naman niya, bakit pa siya mag-abala sa pag-loan? Hindi siya naniwala hanggang sa ipinakita sa kanya ng kanyang mga tauhan ang mga larawan bilang ebidensya. Babalaan kita, mas mabuting huwag mong isipin na gamitin ang asawa ko. Bulalas ni Lilibet. That was her bottom line. Kung hindi mo ako binayaran ngayon, magpapadala ako ng kalagkarin siya dito. Naririnig mo ba ako? Natuwa si Dredd. Nagpatuloy siya sa pananakot, kung hindi mo ako babayaran ng $700,000, kukunin ko na lang ang kotse ng hobby mo bilang mortgage. Ibabalik ko lang sa iyo kung babayaran mo ako. Tatawag ako ng pulis. Tinaman siya ng tingin ni Lilibet.
Tumawag ng pulis. Kung gayon, kailangan kong hilingin sa aking mga tauhan na tadteren siya hanggang mamatay. Naniniwala ka bang gagawin ko yon? Humisi si Dredd. Inutusan na niya ang dalawa niyang kababata na sundan si Mark. Sa isang tawag lang sa telepono ay madali na siyang maharangan at mabigyan ng ilang magagandang last. Tinong makakapigil. Tila. Hindi, huwag mo siyang hawakan. Desperado si Lilibet habang umiiling. Kung ayaw mo sa akin, mas mabuting umubo ka ng pera. Or else, I'm afraid you'll have to go to the hospital to see him. Humuso si Dredd. Syempre, pwede mo ring piliin na palipasin ako ng ilang oras at pag-iisipan kung bigyan ka ng extension. Nasa sayo ang desisyon. Umupo si Lilibet. Si Mark na lang ang pamilya niya ngayon kaya hindi niya hahayaang may mangyari sa kanya. Pinilit niyang mag-isip ng isang plano at sa wakas ay sinabi, ang kanyang mukha ay kasing putlan ng kamatayan, wala akong gaanong pera para sa iyo ngayon. Kung pipilitin mo, maaari mong makuha ang aking kumpanya. Kunin mo. Sumimangot si Dredd at nagtanong, magkano ang halaga ng iyong kumpanyang mababa ang grado? Tinaman siya ng tingin ni Lilibet at determinado. Tinabi niya, hindi gaanong, ngunit maaari akong magbigay sa iyo ng isa pang $500,000. Maaari akong pumirma ng kontrata sa iyo ngayon, ngunit mula ngayon tapos na tayo. Hahabulin kita at ako mismo ang papatay sa iyo. Tinadya ko, at gagawin ko. Seryoso ang babaeng ito. Hindi siya magdadalawang isip kung talagang labag sila sa kanilang mga kondisyon. Handang isuko ni Lilibet ang lahat para lang maprotektahan si Mark. Tiningnan siya ng masama ni Dredd. Sa hindi malamang dahilan, gumapang ang balat niya sa mapanglo niyang panlilisik. Paano ngang isang simpleng babae ay magbibigay sa kanya ng ganoong pakiramdam? Pinaalalahanan siya ng kanyang mga compound boss, bakit hindi na lang natin hayaan? Makakakuha tayo ng humigit kumulang $300,000 kung ibebenta natin ang kumpanya, kaya hindi ito lugi sa atin. Parehas din silang natakot sa mga mata ni Lilibet. Humuso si Dredd, magiging kami kahit na magdagdag ka ng $600,000 at ang iyong Mercedes-Benz. Sa iyong panaginip. I won't give you the car. Matigas na sabi ni Lilibet. This was the car that Mark had bought for her. She cherished it a lot and never will give it to anyone else. Nakipag-ayos siya, $600,000 kasama ang kumpanya. Kung hindi, hindi ka makakakuha ng isang sentimo. Maasim ang ekspresyon ni Dredd na napilitang pumayag, okay. Ilipat ang pera ngayon, at pagkatapos ay lagdaan ang kontrata. Sa huli, bahagyang nag-aalala pa rin siya tungkol dito. Tapat na siguro ngayon na nabawi niya ang pera at nagawa pa niyang masecure ang pagmamayari ng isang kumpanya. Oras na para huminto. Agad na inilipat ni Lilibet ang $600,000 sa kanya. Matapos matanggap ang pera, pinalabas niya ang kanyang mga tauhan ng kontrata sa paglilipat ng pagmamayari. Tumagal ng 10 minuto upang makumplito ang buong proseso. Pakiramdam ni Lilibet ay walang laman sa loob. Ang kumpanya na kanyang ginugol ng 5 buong taon ay nawala sa loob lamang ng ilang minuto. Masyado siyang namuhunan sa kumpanya, nawala ng bahay at nabaon pa sa utang dahil dito. Sa kabila ng sama ng loob, kahit papaano ay hindi na kailangang magdusa si Mark dahil sa kanyang mga pagkakamali. Ito ang tanging bagay na makapagpapaginhawa kay Lilibet sa sandaling ito. Natuwa si Dredd at binigay kay Lilibet ang kanyang kontrata, nanunuya, Miss Cooper acting with you, come find me if you. Stop glaring at me now. At least I feel pretty happy about this exchange. Now you can finally take a good rest and relax. Pwede ka nang mag-impake ng mga gamit mo dito at mag-scram dahil akin na ang kumpanya. Kabanata 208. May mga bagay pa rin na hindi ko na-deal. Kumpletuhin pa ang listahan ng mga payroll at training. Hindi makali si Lilibet Polan ng ganito. Ibinigay niya ang kanyang mga pagsisikap sa buhay sa kumpanya, kaya paano siya umalis ng ganoon na lang. Sumimangot si Dredd at nagtanong, ilang araw ang kailangan mo? Maghahanap siya ng mamamahala sa kumpanya. Malamang ay makakakuha siya ng $300,000 hanggang $500,000. 4 na araw. Napabuntong hininga si Lilibet. Hindi niya alam kung paano sasabihin ito kay Mark. 4 na araw. Tapat na ba iyon? Biglang ngumisi si Dredd. Balak niyang hayaan si Lilibet ang mga ito at bayaran man lang ang sweldo ng mga empleyado.
Ayaw niyang may mangyari na hindi niya inaasahan. He snickered, gusto mo bang bigyan pa kita ng ilang araw? Kailangan mo lang akong samahan at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng oras na kailangan mo. Anong masasabi mo? Walang sinabi si Lilibeth kundi tinitigan lang siya ng matalim. Hindi komportable si Dredd at mabilis na sumangot, 4 na araw na. Babalik ako sa loob ng 4 na araw at mas mabuting ilipat mo sa akin ng maayos ang pagmamayari ng kumpanya. Kung magmumakmak ka pa rin dito pagkatapos nito, huwag mo akong sisihin. Dahil pinalayas kita sa pamamagitan ng puwersa. Halika. Umalis si Dredd kasama ang kanyang mga tauhan. Umupo si Lilibeth at tulala sa opisina niya. Matagal na siyang nakaupo dito, ngunit ngayon ay tila iba na ang lahat dahil hindi na kanya ang kumpanya. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga luha. Naisip niya sa sarili, ayos lang kung wala na ang kumpanya, pwede pa naman akong kumita at magbukas ng isa pa. Ayos lang, hindi naman big deal. Gayunpaman, hindi sapat ang call iwan para pigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Siya ay labis na nabalisa. Kamakailan lang ay gumanda ang negosyo ng kumpanya ngunit wala na sa mga iyon dahil hindi na ito sa kanya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at gustong-gusto niyang tawagan si Mark, ngunit hindi niya magawang tawagan ito. Itatabi na sana niya ang kanyang telepono nang mapansin niya ang isang mensahe mula sa bowler na naglilipat ng isa pang $700,000 sa kanya. Napabuntong hininga si Lilibeth. Kailangan niya ng pera para ay proseso ang payroll ng empleyado, kaya wala siyang choice kundi tanggapin ang pera. Nag-alinlangan siya ngunit hindi nagtagal ay tinanggap niya ang pera. Gayunpaman, tiniyak niyang ibabalik sa kanya ang $600,000. Ngayong nawala na siya ng kumpanya, hindi na niya kailangan ng napakaraming pera. Nagpadala siya ng mensahe sa bowler na nagsasabi sa kanya na babayaran niya ang pera sa isang buwan. Ang $100,000 at $500,000 ay kabuuang $600,000 ng utang. Nakaramdam ng sama ng loob si Lilibeth dahil sa napakaraming utang. Tiyak na kailangan niyang magplano ng maayos sa loob ng isang buwan o hindi na niya maibabalik ang pera. Nagkaroon din siya ng isa pang problema. Paano niya sasabihin kay Mark? Nagtampo si Lilibeth. Sa katunayan, gusto niya talagang lumapit si Mark at hilingin sa kanya na tulungan siyang malutas ang isyong ito. Gayunpaman, sinabi na niya sa kanya kagabi na siya na mismo ang magsosolve nito. Kung dumating si Mark, siguradong madidismaya siya sa kanya. Hindi nang ahas si Lilibeth na kunin ang panganib na iyon. Huminga siya ng malalim at tinawag ang lahat ng staff. Then, she started telling them the inevitable truth, I'm really sorry, may mga naging problema sa kumpanya. Everyone, please finish up your work in 4 days and I'll pay your salaries accordingly. Pagkasabi niya nun, nagulat lahat ng staff. Napakahirap intindihin. Ano? Direk Polan, hindi ba maganda ang takbo ng kumpanya kamakailan? Paanong magkakaroon ng problema? Oo, Direktor Polan, ano ang problema sa kumpanya? Isang personal na problema. Pag-amin ni Lilibeth na mas lalo pang nakaramdam ng hinanakit. Kahapon lang, kumpiyansa siyang gumagawa ng mga bagay-bagay sa kumpanya, ngunit sa loob lamang ng 24 na oras ay nagbago ang pagmamayari ng kumpanya. Para siyang sumakay sa isang kakilakilabot na roller coaster na nag-iwan sa kanya ng panlulumo at pagkabalisa para sa hinaharap. Dako! Hindi ko inaasahan na ang pagtatrabaho dito ay magiging isang alaala. 3 taon na, buntong hininga ng isang empleyado. Yeah, it's too sudden. Director Polan, since the company is gone, what are you planning to do next? Are you gonna start another business elsewhere? Susundan ka namin saan ka man magpunta, Director Polan. Tama, susundan kita. Ang mga kawani ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon ng sunod-sunod. Naantig si Lilibeth, ngunit paano siya magkakaroon ng pera upang magsimula ng isa pang kumpanya ngayon? Kapag nabayaran na niya ang kanilang mga sweldo, siya ay may iwan na lamang ng humigit kumulang 10 hanggang $20,000. Ano ang maaari niyang gawin dito? Umiling si Lilibeth at sinabing, paumanhin, sa kasamaang palad wala pa akong ganoong plano. Napabuntong hininga ang staff, sayang naman. Bagamat hindi maganda ang ugali ni Lilibeth, palagi niyang sinisigurado na ihiwalay ang personal na damdamin sa trabaho. Napakahusay din ng pakikitungo sa kanila sa kumpanya at nagtiwala sa desisyon ni Lilibeth.
Gayunpaman, dahil walang plano si Lilibeth, wala silang choice kundi maghanap ng ibang trabaho. Naglakad palabas ang lahat ng malungkot. Umupo si Lilibeth at nag-space out. Tinubukan niyang pakalmayin ang sarili at sinabi sa sarili na ayos lang na magsimulang muli. Magiging maayos ang lahat. Noon lang siya nagsimulang magkalkula ng sweldo ng mga empleyado at nagplano ng kanyang budget para sa buwan. Desidido siyang kumita ng pera. Sa simula ay napakasaya ni Mark pagkatapos tanggapin ni Lilibeth ang pera. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal ay nauwi sa kalituhan pagkatapos niyang mailipat ang $600,000 pabalik sa kanya. Ano ang nangyayari? Hula niya, ayaw pa rin ni Lilibeth na tumulong sa kanya. Alam ni Mark na napaka-independent niya, kaya hindi siya sumagot sa kanya. Dahil matigas ang ulo niya, irerespeto na lang niya ang desisyon niya. Pagkatapos ng lahat, tiyak na sasabihin niya sa kanya sa WeChat kung siya ay nasa isang mahirap na kalagayan. Kararating lang niya sa boxing ring. Naalala niya kung paano niya naisip na ang lugar ay medyo malayo sa unang pagkakataon na siya ay dumating. Gayunpaman, nang ay parada niya ang kanyang sasakyan at bumaba, may nakita siyang isang kakilala na hindi niya masyadong gusto. Mukhang hindi naman ganoon kalayo ang lugar na ito. Siya ang katulong ni Queen, na sinampal ni Mark ilang araw ang nakalipas. Nakita siya ni Mark na palihim na naglalakad sa isang eskinita at nakikipagkita sa isang kakaibang tao. Pagkatapos magpalitan ng ilang salita, nakipagkamay sila na parabang nagkasundo siya. Ang katulong ay may malaswang ngiti sa kanyang mukha at isang pulang bote sa kanyang kamay. Ano sa lupa ang kanilang ginagawa? Na-curious si Mark. Biglang naalala niyang nakita niya si Queen Miller at ang assistant nito na naglalakad palabas ng elevator noong nakaraan. Nakatutok ang tingin ng katulong sa puwitan ni Queen. Ginapang nito ang balat ni Mark. Ang maliit na bote ba ay naglalaman ng ganoong uri ng gamot? Hindi tanga si Mark at alam niya agad kung ano iyon. Humisi siya. Tinubukan siyang pilitin ni Queen na lumuhad at humingi ng tawad sa kanya. Ngayon, lumiliko na ang mga mesa at malapit na siyang madroga at nilabag ng kanyang katulong. Paano ka, Willy? Sa kabila ng pagkakita nito, hindi nag-abalang sumuko si Mark. Nagkunwari siyang walang nakita at sa halip ay tumungo sa boxing ring. Naisipan niyang sundan ang katulong para lang makita kung ano ang mangyayari ngunit pakiramdam niya ay hindi nararapat na gawin niya iyon. Oh well, oras na para matuto ng boxing. Boss, I've looked in Mark as per your orders but found nothing. I can't find out the relationship between him and Karen Lee at all. Sabi ng katulong habang palihim na sinusulyapan ang malalambot na hita ni Queen. Wala, nagdilim ang ekspresyon ni Queen. Nag-alinlangan siya matapos malaman ang tungkol sa kapangyarihan ni Karen. Siguradong mas mayaman si Karen sa kanya. Nag-iisip pa rin si Queen kung paano makabili ng plaza ni Mark. Ito ang dahilan kung bakit siya nadismaya ng ilang araw. Una, hindi niya kinaya ang kahihiyan sa pangyayaring iyon noong nakaraan at pangalawa, nagustuhan niya ang plaza. Sumagot ang assistant, oo, sa tingin ko ay hinaramgan ni Karen ang anumang access sa impormasyon ni Mark Orleans. Galit si Queen. Kailangan niyang makuha ang plaza na iyon sa lahat ng paraan. Utos ni Queen, ihanda kaagad ang plano sa pagbili. Yes. However, there are still some other places which are available. Magiging interesado ka ba sa kanila, boss? Hindi, mamaya ko na lang sila iisipin. Ang gusto kong bilhin ngayon ay ang plaza na iyon. Opo boss, uminom po kayo ng tubig at huwag po kayong magagalit. Ihahanda ko po agad ang plano. Sabi ng katulong habang may dalang bote ng tubig. Si Queen ay hindi ang uri na uminom ng tubig mula sa isang nakabukas na bote. Kaya naman, naghanda na ang katulong at inilagay ang gamot sa loob ng maaga. Tinadya niyang binuksan ang takip ng bote na parang bagong bote ng tubig. Tinulyapan siya ni Queen at saka humigop. Pagkatapos ay ibinaba niya ang sarili at nagutos, lumabas ka at ihanda ang plano. Gusto kong bilhin ang plaza sa 1 linggo. Kung hindi mo kaya, sumigaw ka. Oo. Tumango ang katulong ngunit sadyang nanatili sa kwarto. Nang makita niyang namumula si Queen ay bigla itong ngumisi. Tigaw ni Queen sa kanya, anong ginagawa mo pa dito? Lumabas ka. Boss, hindi naman sa ayaw kong lumabas. Nag-aalala lang ako na tawagan mo ulit ako mamaya, kaya mas mabuting manatili na lang ako sa kwarto.
Ano? Anong pinainom mo sa akin ngayon lang? Naramdaman ni Queen na may mali. She glowered at him angrily. Kabanata 209. Si Queen Miller ay desperado. Ayaw niyang hinaharas siya ng mga lalaking mas bata sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang magpanggap na magiging maayos ang lahat, ngunit ang mga luha ng kawalan ng pag-asa ay umaagos na sa kanyang mga mata. Wala siyang lakas na pisikal na lumaban, ngunit determinado siyang patayin ang lalaki at ang kanyang sarili kapag siya ay nagkamalay. Kinaladkad siya sa madilim na eskinita nang biglang may humawak sa kanyang kamay. Dampi iyon ng ibang tao. Pakiramdam ni Queen ay parang napadpad siya sa isang kislap ng pag-asa. Nagsimula siyang humagulgol at humikbi, "Pakiusap, tulungan mo ako, tulungan mo ako." Mapait na pakiusap niya. Ilang taon na siyang hindi nakikiusap kahit kanino, pero ngayon wala na siyang choice kundi humingi ng tulong. "Please, I beg you." Napaluha si Queen. Biglang may nakitang pares ng mata sa dilim. Nagulat ang katulong. Paano may tao sa tiwangwang na eskinita na ito? Sa sobrang tuwa niya ay hindi niya napansin na may tao pala sa eskinita. Sa madilim na eskinita, ang pares ng mga mata na ito ay sumulyap sa kanya at pagkatapos ay kay Queen na humihingi ng awa. Hindi nagsalita ang tao. Tahimik ang eskinita kaya dinig na dinig nila ang tibok ng kanilang mga puso sa kanilang dibdib. Ang katulong ay nasa isang masikip na lugar. Kinagat niya ang kanyang ngipin at umatras, binalaan ng tao, "Well, don't move. Do you see this exceptional woman here? She's been going for skincare treatment monthly. She's one of the best. Let's share her since you'll never makakita ng napakagandang babae na katulad niya sa buhay mo." Huwag. Matapos siyang pakinggan, ang bagong pag-asa ni Queen ay agad na naging kawalan ng pag-asa. Kumpiyansa siya na ang kanyang katawan ay magpapabaliw sa sinumang lalaki. Kung gusto ng taong ito ng kopiraso sa kanya, gagawin niya. Nanatiling tahimik ang may-ari ng pares ng mga mata. Inis na sabi ng katulong. "Bakit ang malas niya ngayon?" Mabilis niyang idinagdag, "Anong gusto mo?" "Hayaan ko muna siya, okay." Ang figure ay biglang nagsalita ng walang emosyon, "Scram." Hindi na nakatiis ang katulong. Pinaghandaan at pinaghirapan niya ang araw na ito. Kawakas ay nagtagumpay siya, ngunit ngayon ay pinilit niyang ibigay ang kanyang pagkakataon. Nag-squat siya at kumuha ng brick. Pagkatapos, ibinato niya ito sa figurette, kaya lang biglang lumayo ang figurette. Sa isang suntok lang, bante na lupa ang katulong. Namilipit siya sa lupa na parang uod at napasigaw sa sakit. Kinagat ng katulong ang kanyang mga ngipin sa sakit at pilit na lumuhod. Gayunpaman, ang figure ay dahan-dahang lumabas sa kadiliman at ang katulong ay napanganga sa kanya, "Nauutil, ikaw pala." Ang figure ay nagpadala ng isa pang sipa sa kanyang paraan, at ang katulong ay pinalipad. Napahawak siya sa tiyan sa sakit at napahiga. Dahil hindi siya katapat ng lalaki, ang tanging pagpipilian niya ay tumakas. Gayunpaman, siya ay nagsisisi ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Buti na lang at kakakuha lang niya ng video. Bagamat hindi niya nakuha ang mga kamay kay Queen, nagawa na niyang kunan ng video ang mga nakakaakit at nakakahiyang sandali nito. Kung nagawa niyang ipakita sa iba ang video, tiyak na mawawala ng reputasyon si Queen. Tumakas ang katulong. Sa video na ito, may pagkakataon pa. Lumabas ang lalaki sa dilim. Sa eskinita, isang sinag ng liwanag mula sa mga street lamp ang nagliwanag sa kanyang mukha upang ipakita. Mark Orleans. Talaga, ito ay Mark. Hindi niya inaasahan ang sarili niyang tatayo para kay Queen. Naglalakad na siya palabas ng boxing ring at naghahanda ng umuwi kanina lang. Gayunpaman, nakarinig siya ng kalusko sa eskinita. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagpasya siyang tingnan ito. Pagkatapos, hindi sinasadyang hinawakan ni Queen ang kanyang kamay at humingi ng tulong sa kanya. Nang tingnan siya ng malinaw, nakita niya ang mukha nitong namumutla at pulang pisngi. Alam ni Mark kung ano ang kalagayan niya. Nagtagumpay ang kanyang assistant. Gusto na lang niyang tumalikod at umalis. Hindi naman kasi niya gusto si Queen at kinaiinisan pa niya. Gayunpaman, ang kanyang desperado at walang pag-asa na pagsusumamo para sa tulong ay naging dahilan upang maawa siya sa kanya. Kung umalis siya ng ganun-ganun lang at pinayagan ng kanyang assistant na sumama sa kanya, magpapatunay lang ba iyon na siya ay ungentleman?
Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip si Mark. Kalimutan mo na, magkukunwari lang siyang tinutulungan niya ang isang estranghero. Pagkaalis ng assistant, aalis na sana si Mark pero napatigil siya sa paglalakad. Isang pares ng mga bisig ang lumitaw mula sa kanyang likuran at niyakap siya, ang dampi ng kanilang balat na kasing init ng araw. Mamulong ang tao, gusto ko, ibigay mo sa akin. Mahina ang boses ng babae, tuluyan nang nawala ng malay si Queen. Kumunat ang noo ni Mark. Gaano karaming gamot ang ginamit ng katulong na ito? May balak ba siyang sirain si Queen? Bitawan mo ako. Ayaw na siyang i-entertain ni Mark. No, give it to me. Hinalikan ni Queen si Mark at iniwan siyang gulat na gulat. Matapos makipagpunyagi sa kanya, nagawa niyang kumawala sa kanya, ngunit aksidenteng naitulak siya sa dingding. Narinig niya ang pagtama ng ulo nito sa pader, pagkatapos ay dumulas siya sa lupa at tumahimik. Nanlaki ang mata ni Mark. Hindi niya sinasadyang napatay siya. Mabilis siyang napasquat at dinama ang pulso nito. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtantong nandoon pa rin ito. Marahil ay nahimatay lang siya, ngunit ngayon ay nahaharap siya sa isang mas malaking suliranin. Kung iniwan siyang ganito, malamang sasandoan pa rin siya ng iba. Ano ang pagkakaiba noon sa pagliligtas sa kanya noon? Kaya naman, napagpasyahan niyang wala na siyang ibang paraan kundi ihulog na lang siya sa kung saan. Sa isang hotel, nakita ng babae sa reception si Mark na itinaas ang napakagandang babae sa kanyang mga bisig. Nagulat siya at tinanong si Mark kung saan niya nakuha, ngunit sinalubong siya ng katahimikan. Umikot ang mata ni Mark, syempre hindi siya magiging katangahan para sabihin sa kanya. Mukhang alam na ng babae ang gagawin. Nagbook siya ng kwarto para kay Mark at ipino-promote ito sa kanya bago siya umalis. Pagkapasok sa kwarto, inihagis siya ni Mark sa inaamag na kama. Gayunpaman, naalala niya na nakadroga si Queen at malamang na hindi siya makaalis ng ganoon lang. Pagkatingin niya sa paligid, may nakita siyang batya sa banyo at nilagyan niya ito ng tubig. Pagkatapos, inilipat niya si Queen sa batya na buo ang damit nito. Ungol ni Queen. Marahil ay naramdaman niyang napakalamig ng tubig, ngunit hindi iyon bagay ni Mark. Ang plano ni Mark ay palamigin siya sa batya. Nang matapos ay mabilis siyang lumabas ng hotel. Kailangan niyang umuwi at samahan ang kanyang asawa. Kabanata 210. Si Queen Miller ay nanaginip, isang panaginip kung saan isang hindi kilalang lalaki ang nagligtas sa kanya, pagkatapos ay nakipagtalik sa kanya. Nakakabaliw. Ang lamig ang nagpabalik sa kanya sa realidad nang imulat niya ang kanyang mga mata at biglang natakot. Saan ang lugar na ito? Nasa suburbs ba siya? Nahuli ba siya at ikinulong dito? Bumangon si Queen at agad na natisod pabalik sa tubig. Namamanhid ang kanyang mga paa sa lamig at napagtanto niyang nakaupo siya sa isang batya na puno ng tubig. Ito ay... Nalaman ni Queen na buo ang kanyang mga damit. Ano ang nangyayari? Hindi ba ang virginity niya ay kinuha ng Beastard assistant na iyon? Pilit na bumangon si Queen at mabilis na tinignan ang sarili. Namamanhid at namamaga ang buo niyang katawan sa sobrang tagal na nakababad sa tubig. Wala siyang maramdaman kahit isang bagay. Umiling si Queen at pilit inaalala ang nangyari kagabi. Siya ay nilagyan ng droga at sinubukang tumakas. Pagkatapos, nakilala niya ang isang tao na tila nagawang itaboy ang kanyang katulong. At saka ano? Oo, ang ulo ko. May bumunggo dito, pero anong nabangga ko? Hinawakan ni Queen ang ulo niya, at sobrang sakit nito. Saan ang lugar na ito? May maliit na kama at may telebisyon. Nasa motel ba siya? Dinala siya ng taong iyon sa isang murang motel. Kinagat ni Queen ang kanyang mga ngipin. At least, dapat dinala niya siya sa isang hotel. Sa lahat ng lugar na pwede niyang dalhin, bakit dito? Buo ang damit ni Queen, ngunit hindi niya alam kung na-violate siya ng taong ito. Napabuntong hininga si Queen at mabilis na inalis sa kanyang isipan ang mga masasamang iniisip. May mararamdaman sana siya kahit nakadroga siya. Gayunpaman, dahil wala siyang naramdaman, malamang naligtas siya. Ang tanging nararamdaman niya ay lamig. Tinitigan ni Queen ang batya sa banyo. Naupo kaya siya buong gabi. Umiling siya. Basang-basa ang damit niya sa oras na ito kaya wala siyang paraan para lumabas. Maaari lamang niyang haburin ang lahat ng kanyang damit at patuyuan ito gamit ang isang hairdryer. Matapos matuyo ang mga ito, naligo siya at pinakiramdaman ang sarili.
Alam na marahil ay buo pa rin ang kanyang kailan isang puri, gamaan ang loob ni Queen. Ngayon lang ba niya nakilala ang isang kahangahangang lalaking may moralidad? Bumilis ang tibok ng puso niya. Kailangan niyang makarating sa ilalim nito. Nagsuot siya ng damit at lumabas. "Beauty, are you awake?" Kakaibang tumingin kay Queen ang babaeng nasa reception. Tanong ni Queen, "Oo, ako nga. Maaari ko bang malaman kung sino ang nagdala sa akin dito kagabi?" Sumagot ang babae, "Ito ay isang bata, gwapo at matipunong lalaki. Katatapos lang mag-practice ng boxing ni Mark kagabi kaya medyo kitang-kita ang muscles niya." Kung dumating mag-isa si Mark Orleans, malamang naayalay din niya ang sarili sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Queen. Ang kanyang katulong ay payat at hindi gwapo at hindi rin matipuno. Kailan siya umalis noon? Kinakabahang dagdag ni Queen. Kung umalis siya sa umaga, malamang na. Sumagot ng totoo ang babae, pinapasok kanya at umalis. Hindi umabot ng 3 minuto. Natigilan si Queen. Ibig sabihin nandyan lang siya para iligtas siya. Walang nakatagong hangarin habang nagbook siya ng kwarto at umalis nang hindi man lang siya ginalaw. Siya ay isang mabuting tao para sa hindi malisyosong pagsasamantala sa kanya. Dahil iyon ang nangyari, malamang na magpasalamat siya sa kanya. Kaya lang niyang bigyan siya ng pera. Biglang nagtanong ang babae, "Oy miss, di ba kakilala mo siya?" Umiling si Queen. Ilang araw pa lang siya dito, paano kaya niya makikilala ang isang bata at gwapong lalaki? Patuloy ng babae habang nakatingin sa kanya ng kakaiba, "Kung gayon, bakit mo ipinulupot ang iyong mabinti sa kanya at hinalikan pa ang kanyang leeg?" Namula si Queen. Pagdating nila dito kagabi, parang nakahawak siya sa braso niya. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na halikan siya sa ganoong posisyon? Napahiya si Queen. Talagang hinalikan niya sa leeg ang isang lalaki na mas bata sa kanya. Hindi ito ang tila. Napahiya si Queen. Paano ito magiging posible? Bagamat nawala na siya ng malay, wala siyang naramdaman kung hindi may humawak sa kanya. Para sa lalaki na dalhin siya dito at hindi samantalahin siya ay nangangahulugan na siya ay tunay na isang mabuting tao sa puso. Tanong ni Queen, "Maaari mo bang ilarawan kung ano ang hitsura ng taong ito?" Tagot lang sa kanya ng babae, "Ang gwapo niya." Walang magawa si Queen. Walang paraan na mahahanap niya siya sa paglalarawang iyon lamang. Bahagya siyang nanlumo. Kung tutusin, ang tao ay gumawa ng paraan upang iligtas siya, ngunit hindi man lang siya nakapagpasalamat sa kanya ng maayos. Naglakad siya palabas ng hotel, bahagyang nadismaya. Gayunpaman, hinabol siya ng babae at iniabot sa kanya ang isang deposito na $50 na binayaran ng lalaki. Nakatitig lang si Queen sa $50 sa kamay niya. Napaisip siya, ano ang hitsura ng kanyang tagapagligtas. Upang ilagay siya sa isang motel na nagkakahalaga ng $30 sa isang gabi, nangangahulugan ba iyon na siya ay lubhang mahirap? Kung totoo man, tiyak na bibigyan siya nito ng maraming pera. Tinungo niya ang hotel na tinitirhan niya. Ang kanyang cellphone at mga credit card ay nasa kanyang silid pa dahil walang dahilan katulong para kunin ito. Pagdating niya sa hotel, sinabi sa kanya ng staff na hindi pa bumabalik ang assistant pagkaalis niya kahapon. Nanlamig ang mga mata ni Queen. How dared he treat her like that? Bumalik si Queen sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang cellphone. Gusto niyang tumawag ng pulis ngunit hindi niya magawa. Kung alam ng pulisya ang nangyari at naglunsad ng imbestigasyon, paano niya magagawang harapin ang publiko? Bigla niyang naalala kung paano nagawang itaboy ng taong iyon ang kanyang katulong kaya makikita rin ng kanyang katulong ang mukha ng tao. Kung ganoon, maaari na lang niyang sabihin sa kanyang katulong kung sino siya. Pinuksan ni Queen ang kanyang telepono at pinapunta ang mga empleyado ng kanyang kumpanya. Hindi magiging problema ang paghuli sa katulong kapag dumating na ang kanyang mga empleyado. Pagkatapos, sa wakas ay masisimulan na niya ang paghahanap sa taong nagligtas sa kanya. Nagpalit si Queen ng isa pang set ng damit. Siya ay positibo na ang lalaki ay dapat na gumawa ng isang advance sa kanya bago dalhin sa kanya sa hotel. Kumpiyansa siya na ang kanyang figure ay sapat na disente at hindi magpapatalo sa mga dayuhan. Nasa dilema si Queen. Hindi ba medyo nakakadiri? Pero wala siyang pakialam. Gusto lang niyang mahanap ang kanyang lifesaver. Sino siya? Nananaginip pa rin siya ng mga posibilidad nang bigla niyang maisip ang panaginip kahapon.
Inaplos nila ang katawan ng isa't isa na para bang wala ng bukas. Napabuntong hininga si Queen at mabilis na inalis sa isip niya ang iniisip. Ano ang iniisip niya? Ang tao ay mas bata sa kanya. Hindi siya dapat nag-iisip ng mga ganitong kalaswan. Nitong mga nakaraang araw, hinahanap ni Queen ang kanyang katulong ngunit tila nawala ito sa hangin. Lalo siyang nagalit at nangakong hulihin siya. Samantala, palagi ding iniisip ng kanyang isip ang lalaking nagligtas sa kanya. Ini-imagine pa niya kung ano ang magiging hitsura ng taong ito. Gaano siya kagwapo. Dingid sa kanyang kaalaman, nakarating na pala siya sa City Square. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Siguradong bibilhin niya ang buong plaza. Hinding-hindi niya pababayaan ang taong ito. Ang lakas ng loob niyang sumilip sa underwear nito at sinunggaban pa siya sa mga lugar na hindi dapat. Kailangan niyang maghiganti. Sa pag-iisip nito, nagmaneho si Queen papunta sa parking lot ng plaza. Teacher Polan, anong sabi mo? Nagulat lalo si Yolanda. Tinabi lang ni Lilibeth Polan sa kanya ang tungkol sa paglipat ng pagmamayari ng kumpanya at kung paanong ayaw niyang malaman ni Mark. Tumango si Lilibeth. Ngayon ay ang ika-4 na araw na nangangahulugan na si Dredd ay narito anumang minuto ngayon. Teacher Polan, ang iyong kumpanya ay palaging maayos, kaya bakit bigla kang nagpasya na ilipat ang pagmamayari nito? May kinakaharap ka bang problema sa pananalapi? Huwag mag-alala, sabihin mo lang sa akin. Alam ni Yolanda na si Mark ay nagbibigay ng espesyal na atensyon at pangangalaga kay Lilibeth. Dahil ayaw ni Lilibeth na malaman nito, maaari lamang niyang subukang tumulong kung si Lilibeth ay nahaharap sa mga isyu sa pananalapi. Mayroon pa siyang humigit kumulang na ilang daang libong dolyar mula sa kanyang ipon sa kolehiyo. Umiling si Lilibeth at tinanggihan ang mabuting kalooban ni Yolanda. No, it's something personal. Thank you for offering but please don't tell Mark about it. Nandito lang siya dahil ang paglipat ng site management ay isa sa mga procedure na kailangan niyang pagdaanan bago tuluyang mailipat ang pagmamayari ng kumpanya. Buntong hininga, si Yolanda ay partikular na walang magawa. Malalaman ni Mark ang tungkol sa paglipat ng pagmamayari dahil siya ang amo ng plaza. Paanong hindi niya mapapansin ang ganoong kalaking problema? Subukan mo lang na itago ito hanggat maaari. Nagplano si Lilibeth na maghanap ng part-time na trabaho ngayon. Tutal, wala pang isang buwan ay magsisimula na ang paaralan. Walang magawang tumango si Yolanda, okay. Dinala ni Lilibeth si Dredd para lagdaan ang kontrata na umalis pagkatapos makumplito ang mga pamamaraan. Ilang araw na niyang isinara ang negosyo ng kumpanya habang naghahanap pa rin siya ng mga taong kukuha dito. Napatitig si Lilibeth sa mga saradong pinto ng kanyang kumpanya at napabuntong hininga. Mabilis niyang inipon ang kanyang emosyon at sinubukang pasayahin ang sarili. Ito ay isang bagong simula para sa kanya, kaya kailangan niyang magtrabaho ng husto upang mabayaran ang kanyang utang. Mahal, bakit hindi bukas ang kumpanya mo ngayon? Napansin ni Mark si Lilibeth mula sa likuran at curious na lumapit sa kanya. Bobby, binigyan ko sila ng bakasyon para makapagpahinga, nagmamadaling sabi ni Lilibeth Polan. Kinabahan siya at nakonsensya sa pagsisinungaling niya sa kanya. Well, it's better to take some time off. Mark Orleans thought it was good. It was a good idea also if he could have his employees take a vacation in batch. Mas makakapagtrabaho sila ng mas mahusay. Well, hubby, may aasikasuhin pa ako sa labas. Babalik ako mamayang gabi. Pagod na pagod si Lilibeth. Hindi siya nakatulog ng maayos nitong mga araw. Kahit na nasa tabi niya si Mark na natutulog at kung minsan ay ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib nito, nagigising pa rin siya sa kalagitnaan ng gabi sa malamig na pawis. Siya ay nasa ilalim ng labis na presyon at may utang pa rin sa bowler na $600,000. Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano kay Mark. Kung sasabihin niya sa kanya, tiyak na galit siya sa kanya. Tumango si Mark sa kanya, sige. Hubby, napaka-inutil ko ba? Biglang nawala ang tiwala ni Lilibeth. Nawalan siya ng kumpanya at naiwan lamang ang isang $10,000. Halos tumaas ang kanyang upa, ngunit $600,000 pa rin ang utang niya. Napatingin si Lilibeth sa mga saradong shutters. Gusto niya talagang umiyak pero hindi niya magawa. Bakit magiging kayo? Ayos ka lang. Nagulat si Mark. Bakit sobrang nanlumo si Lilibeth? I'm fine,
Hobby. Aalis muna ako. Magluluto ako mamayang gabi kaya sa bahay na tayo kumain ng hapunan. Umiling si Lilibet at naglakad papasok sa elevator. Ngumiti si Mark. Naging abala si Lilibet mula nang magsimula siya sa kumpanya. Isa pa, dahil masama ang loob nila noon at kamakailan lang ay nagkasundo, ilang taon na rin mula noong huli siyang makakain ng ginawa niya. Kahanga-hanga pa rin ang galing ni Lilibet sa pagluluto. Sumakay siya sa elevator at umalis, habang si Mark ay pumunta sa opisina ni Yolanda. Matapos masundan ng ilang bagay, naghanda na siyang umalis sa plaza. Nakatanggap siya ng balita na may ibinebentang bagong piraso ng lupa sa sentro ng lungsod. Ito ay magiging isang tiyak na tubo kung siya ay bumili ng ilang ari-arian doon, kaya Mark ay pupunta upang tingnan ang mga ito mismo. Malaking puhunan kung bumili siya ng property doon. Dahil napakalakas ng kanyang ina, hindi siya maaaring mawala bilang kanyang anak. Ang unang layunin ni Mark ay ang maging pinakamayamang tao sa bansa. Kung kailan niya ito makakamit, kailangan niyang umasa sa kanyang swerte at pagsusumikap. Pagdating niya sa opisina ni Yolanda, kumunat ang noo ni Mark. Nandito na naman si Queen Miller. Sa pagkakataong ito, nakasuot siya ng hot pants na napakita ang lambot at sexing hita niya. Curve at nakatutokso ang balangkas ng balakang nito na hindi niya maialis ang tingin. Biglang naalala ni Mark kung paano niya ito iniligtas at dinala sa isang motel noong gabing iyon. Parang hindi niya makakalimutan na kahit nakakainis ang taong ito ay talagang kaakit-akit ang figure nito. Naiinis si Queen sa kanyang titig. Nakakasuka. Pinandilatan lang niya ng mata si Mark, iniisip na isa itong hamak na tao. Lahat ng lalaki ay makukulit bukod sa taong nagligtas sa kanya noong gabing iyon. Hinding-hindi siya sasamantalahin ng lalaking iyon. Si Mark ay labis na nagsisi sa pagligtas sa kanya noong gabing iyon. Bakit hindi na lang niya hinayaan ang katulong na sumama sa kanya? Nakatayo lang sana siya sa gilid at pinagmamasdan ang buong eksena. Ano ang tinitignan mo? Malamig ang boses ni Queen. Hindi na siya pinansin ni Mark. Hindi ba siya nagbihis ng ganito para manligaw ng mga lalaki? Lumapit siya at sinabing, hindi ko ibebenta ang plaza kahit anong mangyari. Ilang beses mo ba gustong sabihin ko? Tinubukan din ni Yolanda na magpaliwanag sa kanya, ngunit itinulak ni Queen sa kanyang mga kamay ang plano. Kung ayaw nilang ibenta ito, nagbanta si Queen na bibili ng kapirasong lupa sa malapit at magtatayo ng mas malaki at mas malaking plaza. Si Queen ay mayroon ng sariling construction team na naka-standby. Siya ay malinaw kung magkano ang magagasto sa pagbili ng lupa. Marahil ay sapat na ang 700 o 800 milyong dolyar. Nang marinig ito, galit na galit si Mark. Tinitigan siya nito at sinabing, gawin mo ang gusto mo. Hindi ko ibebenta ang plaza. End of story. You can just build one for all I care. Ibebenta mo sa akin, sabi ni Queen at padubog na lumabas. Ngumisi si Mark, mabilis kang gumaling, hindi ba? Napahinto si Queen sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya at tinitigan si Mark, nagtatanong, ano ang ibig mong sabihin? Bakit niya natanong yon? Gustong sabihin sa kanya ni Mark na siya ang nagligtas sa kanya noong araw na iyon. Gayunpaman, alam niyang hinding-hindi ito maniniwala sa kanya kahit sabihin pa nito sa kanya. Mas mainam na iligtas siya sa paliwanag. Pumalaklak si Mark, ang iyong puwitan. Nahulog ka ng husto noong araw na iyon. Nagulat si Yolanda. Anong nangyari sa dalawa? Walang hiya. Galit na tumalikod si Queen at naglakad palabas. Bakit napakaraming kasuklam-suklam na tao sa mundong ito? Siya ay lubos na nabigo sa lahat ng mga lalaki. Ang nag-iisang ginoo ba sa mundo ang taong nagligtas sa kanya? Sa sandaling ito, gustong malaman ni Queen kung sino ang nagligtas sa kanya. Si Mark naman, nagdasal siya na sana hindi na niya ito makita. Talagang pinagsisihan niya ang pagligtas sa kanya. Kung maibabalik niya ang nakaraan, hinding-hindi na niya ito ililigtas at malamang na magdadagdag pa ng ilang sipa sa ulo nito. Samantala, iniisip ni Yolanda kung dapat ba niyang sabihin kay Mark na wala na ang kumpanya ni Lilibet. Anong problema? Tumingin si Mark kay Yolanda na mukhang problemado. Wala. Nagkibit balikat si Yolanda. Nangako siya kay Lilibet na ilihim ito kaya hindi niya talaga masabi sa kanya. Mas maganda kung si Lilibet na mismo ang magsabi kay Mark. Kung gayon, aalis muna ako, sabi ni Mark habang naglalakad palabas.
Nakita niyang abala pa rin ang shooting crew sa shooting ng eksena sa labas. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman niyang may 2 araw na lang bago magtatapos ang shooting sa plaza. Bago sila umalis para kunan ng ibang mga eksena sa ibang lugar. Inobserbahan ni Mark ang paggawa ng pelikula noong nakaraang araw at nalaman niyang medyo magaling umarte si Sabrina Yoldan. Ang pelikula ay tiyak na magiging isa sa mga pelikulang may pinakamataas na kita sa lahat ng panahon. Ang plaza ay naging napakapopular din sa katotohanang narito si Sabrina. Naniniwala si Mark na ang negosyo ng plaza ay aakyat lamang mula rito. Gayunpaman, napansin niyang naghihintay si Wilbert Wendell kay Sabrina, na abala pa rin sa pagkuha ng isang eksena. Tumingin siya. Curious si Mark. Kahusay ni Wilbert na makapick up ng mga babae, nakasama na kaya niya si Sabrina. Ito ay halos 1 linggo na. Umiling si Mark at bumaba. Cut. Tigaw ng direktor na si Erica Yannick. Si Sabrina ay nawala sa ugali ngayon lang. Napansin niya sa gilid ng kanyang mata si Mark at patuloy siyang sinulyapan, kaya naman kinailangan nilang kumuha ng pelikula. Natahimik siya. Pumunta siya sa direktor at sinabing gusto niyang magpahinga. Nagulat ang direktor at nagtanong, hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Hindi. Umiling si Sabrina at tumingin sa lugar kung saan kakaalis lang ni Mark. Pagsakay ni Queen sa kanyang sasakyan ay biglang tumunog ang kanyang cellphone at napansin niyang tawag iyon ng bago niyang assistant. Sa pagkakataong ito, naging maingat siya sa pagkuha ng isang babae bilang kanyang katulong. Hindi na niya ito isa sa panganib muli sa pamamagitan ng pagkuha ng ibang lalaki. Hindi niya gustong mangyari ang mga bagay tulad noong nakaraan. Tinagot niya ang tawag. Magsalita ka. Sabi ng bagong assistant, boss, nahanap na namin siya. Lumalim ang tingin ni Queen at nagtanong, saan? Okay, pupunta ako dyan. Ibinaba ang telepono, nag-aapoy ang tingin ni Queen sa mabangis na apoy. Ang lakas ng loob niyang magdroga sa kanya. Nagmaneho si Queen papunta sa lugar na ito. Sa isang abandonadong lugar. Nabugbog na ang katulong. All this time, nag-iisa lang siya sa isang murang hotel. Nainis siya at nagpasya na tumawag ng isang puta. Gayunpaman, sa halip ay binati siya ng isang grupo ng mga tao. Hindi niya alam kung sino sila ngunit nakilala niya ang isa sa kanila at agad na nalaman sila ay mga alipors ni Queen Miller. Nakaramdam pa rin ng takot ang katulong ngunit inaasahan na nitong mangyayari ito. Naimbak na niya ang video sa isang lugar na siya lang ang nakakaalam. Hanggat hindi pa siya patay, ipapamahagi ang video sa lahat na kilala ni Queen. Umalingaw-ngaw ang tunog ng makina ng sasakyan ng may sasakyan na lumihis sa lugar. Nang huminto ito, bumukas ang pinto at matikas na bumaba ng sasakyan si Queen. Humisi ang katulong. Siguradong magkakaroon siya ng paraan sa kanya balang araw. Lumapit si Queen ng diretso ang mukha at sinampal siya sa mukha. Pulang-pula ang mukha ng katulong, ngunit hindi ito sumigaw. Ninitian lang siya nito, mas mabuting patayin mo ako kung may lakas ka ng loob. Tinampal ulit siya ni Queen. Gusto niya talagang patayin ang taong ito. Paano niya nagawang tretuhin siya ng ganito? Kung hindi dahil sa taong iyon ay nadisgrasya na siya nito. Are you done? Then let me tell you, I took a video of your seductive face and even took it out to enjoy it yesterday. You were so pretty, I even. Humisi ang katulong. Akala niya ay hindi nang ahas ipinasuntukin siya matapos malaman na nai-record siya sa video. Nagtaas ng kamay si Queen at muling sinampal. Ang katulong ay dumudugo mula sa kanyang mga labi at galit na tinitigan niya si Queen. Nagbabanta, bigyan mo ako ng $50 milyong at bitawan mo ako, kung hindi, ipapadala ko ang iyong video sa lahat ng kilala mo at hayaan silang makita ang iyong pangit na estado. Tinaman siya ng tingin ni Queen. Malabo niyang naalala na kinunan siya nito ng video. Ang masama pa nito, baka aksidente niyang nalantad ang kanyang dibdib nang siya ay nahihirapan. Lumakas ang ekspresyon ni Queen. Kung nakita siya ng iba sa ganoong estado, hinding-hindi niya ito kakayanin. Kinalma ni Queen ang sarili at nagutos, kunin mo ang phone niya. Napangisi ang katulong, sa tingin mo ba nasa akin ang cellphone ko? Naningkit ang mga mata ni Queen at nagngalit ang mga ngipin, wala ka bang dalang cellphone? Isantibi muna natin yan. Tanungin kita, sino ang nagligtas sa akin noong araw na iyon? Kabanata 212. Ano ang sinabi mo?
Pinaikit ni Queen Miller ang mga mata at tinitigan ang dati niyang katulong, namumula na ang mukha nito at namamaga sa lahat ng sampal. Gusto mo ba talagang malaman? Sigurado akong na-in-love ka sa kanya. Tumango ang katulong. Nabigla talaga siya nang marinig ang tanong ni Queen sa kanya. Sa bagay, matagal na niyang nakasama si Queen kaya pamilyar siya sa mga kakulaitan at ugali nito. Alam niyang noon pa man ay walang asawa si Queen. Malamang ay nangungulila siya na may makakasama sa kanya matapos ang pagiging single. Kung tutuusin, lahat ng babae ay may in love sa kailang bida. Habang iniisip niya iyon ay mas lalo siyang nakaramdam ng saya. Paano kung nalaman niyang ang hinahanap niya ay ang pinakaayaw niya at ang sumilip sa ilalim ng palda niya? Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Gayunpaman, hindi niya ito isisiwalat ng ganoon kadali. Kung gustong malaman ni Queen, mas mabuting hayaan na lang niya ito na may dalang pera. Nagtaas ng kamay si Queen at muling sinampal. Ang kanyang magagandang mata ay kasing lamig ng yelo habang sinasabi niya, mas mabuting maging tapat ka sa akin. Tumawa ng malakas ang katulong, alam niyang tama ang kanyang mga kaltas. Si Queen ay nagmamadaling hanapin ang taong nagligtas sa kanya. Talaga bang nagustuhan niya ang taong ito? Siyempre, sa mapang akit na figure at deliryo ni Queen, malamang na nakasama na siya ni Mark Orleans. Siguradong napakatigas ni Queen sa paghahanap sa kanya dahil dito. Ngumisi ang katulong, kung hindi ko sasabihin sa iyo, hindi mo malalaman kaya mas mabuting makinig ka sa mga hinihingi ko. Gusto kong bigyan mo ako ng $5 milyong at ilipat ito sa aking credit card. Sasabihin ko sa iyo kapag tapos na ang lahat ng ito. Kung hindi, ang sikreto ay mamamatay kasama ko dito. Tinaman siya ng tingin ni Queen. Mas mabuting maging tapat ka. Pagkatapos, iniutos niya, ilipat ang $5 milyong sa kanyang card. Oo, tinunod naman agad ng bagong katulong ni Queen ang utos niya. Hindi nagtagal, ipinakita niya ang record ng paglipat sa kanya. Pagkakita nito ay lalong lumawak ang ngiti ng katulong, Queen, gumastos ka lang ng $5 milyong para mahanap ang taong ito. Mukhang sabik na sabik kang malaman kung sino siya, Sabihin mo, parang walang awa ang mga mata ni Queen pero sa totoo lang medyo kinakabahan siya. Sino kaya ang taong nagligtas sa kanya? Kailangan niyang malaman. Umabot na sa puntong naapektuhan nito ang kanyang pagtulog at pang-araw-araw na gawain. Gwapo at bata pa ang sabi ng babae sa hotel kaya naman talagang kinakabahan si Queen. Kamakailan lang ay napanaginipan niya ito, ngunit hindi niya matingnan ng mabuti ang mukha nito. Sa panaginip niya, parang mga hayop silang dalawa habang pinaglaruan ang isa't isa sa kama. Sakto, ilang araw na siyang nananaginip dahil sa kanya. Bitawan mo ako, sabi ng katulong. Kumunat ang noo ni Queen at nagutos, hayaan mo siya. Tumango ang bago niyang katulong at kinalas siya. Binitawan ng katulong at tumayo ito, naginat ng katawan. Ito ay kamangha-manghang. Talagang ginawa ni Mark ang tamang pagpili na iligtas si Queen. Kumita na siya ng $5 milyong ng ganoon lang at nakuha pa niya ang isang video. Sige, sasabihin ko. Pero, sagutin mo muna ang tanong ko. Tumingin ng masama ang katulong kay Queen. Naiinis pa rin siyang isipin na si Mark ang unang nagpatong ng mga kamay sa kanya. Ang napakahusay na babae ay dapat na pag-aari niya noong araw na iyon. Sabihin mo, masarap ba ang pakiramdam mo noong gabing iyon? Tinampal siya ni Queen, tinanong, gusto mo na bang mamatay? Tinakpin ng kamay ng katulong ang pisngi niya at ngumisi, mukhang kinuha ka na niya ng husto sa kama sa sobrang desperado. Aha! Aba, dahil kinuha ko na ang pera, sasabihin ko na. Ito. Ang tao ay. Hindi nagalit si Queen. Kinabahan siya habang hinahabol ang hininga. Malalaman niya sa wakas kung sino ang kanyang tagapagligtas. Nasa sasakyan si Lilibeth Polan. Matagal na siyang sumali sa isang part-time na grupo sa social media sa kanyang mobile phone noong hindi pa siya nagsisimula sa kanyang kumpanya. Iniwan niya ito doon sa loob ng maraming taon at sa wakas ay magagamit na niya ang impormasyon dito. Nag-alok ang grupo ng maraming iba't ibang part-time na trabaho. Gayunpaman, mayroon bang anumang trabaho na maaari niyang kunin upang makakuha ng $600,000 upang makabalik sa bowler sa isang buwan? Matagal na niyang pinag-isipan ito at nagpasya siyang kumuha ng ilang trabaho sa real estate. Kung mataas ang komisyon, maaari siyang makalikom ng maraming pera sa isang araw. Gayunpaman, tila hindi siya masyadong pinalad.
Buong umaga ay naghahanap siya ng angkop na trabaho. Maraming angkop na trabaho at sa kanyang pinag-aralan at kakayahan, madali siyang makapag-apply ng trabaho na may buwan ng sweldo na 20,000 hanggang 30,000 dolyares. Gayunpaman, nag-aatubili si Lilibet na kunin ang mga trabahong iyon dahil walang sinuman sa kanila ang makapagbibigay daan sa kanya na kumita ng sapat na pera para mabayaran ang bowler sa loob ng isang buwan. Kaya naman, pinlano niya itong mabuti. Magsisimula siya sa isang sales job sa real estate para makakuha ng mabilis na pera. Nakipag-ugnayan siya sa manager sa isang bagong gawang lupain at nakakuha ng trabaho dito. Dahil mayroon siyang nakaraang nauugnay na karanasan. Maaari siyang magsimula kaagad sa hapon at tapusin ang trabaho ng 5 ng gabi sa tamang oras para bumili ng mga grocery para ipaghanda ng hapunan para kay Mark. Mabilis niyang tinapos ang pancake sa kanyang kamay. Dahil wala na siyang masyadong pera, kailangan niyang mag-ipon. Mabilis siyang bumaba sa kotse at nagpalit ng uniforme sa pagbebenta pagkalipas ng 20 minuto at nagsimulang magtrabaho. Nakagawa siya ng mga katulad na trabaho noong siya ay nasa kolehiyo. Sa oras na iyon, napakalinaw niyang naalala na maaari siyang kumita ng hanggang 70,000 dolyar sa isang buwan. Inaasahan niya na makakakuha siya ng mas maraming pera ngayong buwan. Sa pamamagitan nito, maibabalik niya sa bowler ang kanyang pera sa loob ng isang buwan. Tiwala si Lilibet na magbebenta ang bagong gusali na parang mga hotcake dahil ito ay nasa gitna ng lungsod. Ang isang suite ay nagkakahalaga ng ilang daang milyon. Kung nakapagbenta siya ng ilan sa buwang ito, makakakuha siya ng malaking komisyon mula rito. Pinatibay ni Lilibet ang kanyang determinasyon at sinimulang asikasuhin ang mga kliyenteng kararating lang. Naka-uniforme siya at napaka-elegante. Naakit nito ang mga nakakainggit na tingin mula sa ibang mga tindero. Ilang tindera ang nagsimulang magtsismisan tungkol sa kanya. Lihim na nagalit si Lilibet nang marinig ang usapan nila, pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Mamantong hininga siya at sa halip ay tumayo sa isang hindi mahahalatang sulok. Tinimulan niyang tingnan ang property para may advertise niya ang mga ito ng mas mahusay sa mga kliyente mamaya. Naniniwala siya na ang pagsusumikap ay makakatulong sa kanya na makamit ang mas mataas na taas. Napanatili ni Lilibet ang isang positibong saloobin. Sa oras na ito, isang palayok na lalaki ang lumakad, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kahalayan. Nandito siya para bumili ng bahay, ngunit iba ang nasa isip niya nang mapansin ang magandang babaeng ito. Nang makita ang taong ito na naglalakad palapit kay Lilibet, mas nainggit ang ibang mga tindero. Ngumiti si Lilibet sa trabaho at sinabing, "Sir, gusto mo bang bumili ng bahay?" "Tama iyan. Bibili ako ng suite. Pakipakilala mo nga sa akin." Nakatuon ang mga mata ng lalaki kay Lilibet at nag-alab ang pagnanasa sa kanya. She had a excellent figure. Agad na nagsimulang magsalita si Lilibet tungkol sa property. Pamilyar na siya sa mga pangunahing katangian at pakinabang ng lupain pagkatapos pag-aralan ito. Gayunpaman, mabilis siyang pinutol ng lalaki. Nakatingin na rin siya sa property. "Aniya, beauty, tama ka, balak kong ang bilhin ito. Pero kailangan mong sabihin sa akin kung ilang set ng mga ito ang dapat kong bilhin." "Ilang set ang gusto mong bilhin?" Nagulat si Lilibet. Hindi pa kasi siya tapos ipakilala ang mga suite. Biglang sumigaw ang lalaki at napatingin ang lahat sa sales department. Nagtinginan din ang ibang mga sales girls. Natuloy ba ang negosasyon? Bakit nagpanggap na inosente at dalisay si Lilibet? Kumunat ang noo ni Lilibet. Sa oras na ito, dumating ang manager na malungkot. Pinayagan lang niyang magtrabaho si Lilibet dito ng part-time dahil sa kaakit-akit nitong hitsura at figure. Inaasahan niyang maibebenta ni Lilibet ang ari-arian sa pamamagitan ng pang-akit sa kanyang mga kliyente gamit ang kanyang figure, ngunit ito ay nag-backfired ngayon. Parehong inis at nadismaya ang manager kay Lilibet. "Sir, manager po ako ng sales department. May maitutulong ba ako sa iyo?" Magalang ang manager. Kilala niya ang lalaking ito dahil mayaman siya at may sariling kumpanya. Hindi niya kayang masaktan siya. Humuso ang lalaki at mukhang galit na galit, "Ano bang problema mo? Bakit ka nagpatrabaho ng mga walang kwentang part-timer? Sigurado akong ayaw mo na sa trabaho, di ba? Please calm down. I'll have her apologize to you right now." Nakangiting ngumiti ang manager sa lalaki at malamig na bumaling kay Lilibet. "Lilibet, humingi ng tawad kay boss.
Kabanata 213. Mamantong hininga si Lilibeth Polan at inalis ang kanyang working badge sa kanyang uniforme at mariing inihayag, "Manager, umalis ako." Tumalikod siya at umalis. Inihiling sa kanya na ibenta ang kanyang katawan para lamang sa pagbebenta. Hindi isang pagkakataon, hindi siya makakagawa ng isang bagay upang ipagkanulo si Mark Orleans. Tunay na nakatutokso ang 5 bahay, ngunit hindi ito sapat para ipagpalit niya ang kanyang kailan isang puri. Hindi na napigilan ng manager ang mukha at sinigawan siya, "Bakit ka pa nagpapanggap? Pagpunta mo dito, sinabi mo pa na may karanasan ka sa pagbebenta. Ito ba ang tinatawag mong karanasan?" "Hindi ako nagpapanggap," umiling si Lilibeth at mamantong hininga. "Anong basurang sales department ito? Paano ma-recruit ang gayong tao? Sigurado akong nasusuka ka na sa pagiging manager, di ba?" Lalong naguluhan ang lalaki. Gusto niyang pilitin ng manager si Lilibeth na humingi ng tawad sa kanya, pero ngayon, nagdesisyon na itong umalis. Wala siyang paraan para mailabas ang kanyang galit. Medyo nataranta ang manager. Mayaman ang taong ito at malamang kilala niya ang kanyang amo. Madali siyang mawalan ng trabaho sa isang tawag lang. Mabilis ang hinawakan si Lilibeth at pinigilan sa pag-alis. "Lilibeth, sabi mo huminto ka sa kapritsyo, ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" "Sorry," umiling si Lilibeth. Ayaw na niyang manatili pa sa lugar na ito kahit saglit pa. Bilang isang tagapamahala, ito ba ay talagang angkop na maging panig sa mga kliyente? Malamig na sabi ng manager, "Sorry. Kung hindi ka humingi ng tawad sa boss ngayon, hindi ka makakaalis." Kailangan niyang panatilihin ang kanyang trabaho sa lahat ng mga gastos. Humisi ang lalaki. Mas mabuting huwag na lang siyang lumaban sa kanya. Hintayin na lang niya ito sa kanyang kama at magiging maayos ang lahat. Nakatingin din sa kanila yung ibang sales girls na halatang naaaliw. Excited na silang itaboy ng manager nila si Lilibeth. Kumunat ang noo ni Lilibeth at nagpatuloy sa paglalakad. Bigla siyang napatigil sa kinatatayuan niya. Naasar siya. Nandito siya para magbenta ng ari-arian, hindi para insultuhan. Bilang karagdagan, wala siyang ginawang mali sa pagkakataong ito. Lahat ng iyon ay palabas na ginawa ng lalaki. "Mag-ingat ka sa bibig mo." Tinitigan ni Lilibeth ang manager. Pagkatapos ay pinandilatan niya ang iba at sumigaw, "Shut up." Umiling siya at mariin, "Hindi ako hihingi ng tawad at hindi ko gagawin ang ipinagagawa mo sa akin." Humisi ang manager, "Nagpapanggap ka pa ba? Tingnan mo kung gaano ka kahirap. Hindi mo kayang bumili ng bahay. Gusto mo pa bang makipag-away sa amo na ito? Magtatapos ito ng masama para sa iyo." Napuno ng galit ang puso ni Lilibeth. Gusto niya talagang puntahan at makipag-away sa manager. Hindi naman magiging big deal kung saktan niya ang manager, ngunit ang mas malaking problema sa kamay ay ang pagkakataon niyang makahanap ng bagong trabaho. Malamang na makulong siya na isang bagay na gusto niyang iwasan. Sa isiping iyon, pamupa ang init ng ulo ni Lilibeth. Forget it, aalis pa rin siya. Sinisigawan pa siya ng manager, "Get yourself here this instant." Sa sandaling ito, biglang bumukas ang automatic glass door na may malakas na tugtog nang may pumasok sa lugar. Napatingin ang ibang tindera at nakitang binata ito. Siya ay nakadamit ng mag-ara, ngunit walang nakakaalam kung mayroon nga ba siyang kayamanan upang i-back up ito. Ang pumasok ay si Mark. Napagdesisyonan na niyang pumunta mula kaninang umaga sa plaza. May mga bagong itinayong estate ang lugar na ito at naisipan na niyang bumili. Pagkatapos ng lahat, ang lokasyon mismo ay ginagarantiyahan na ang kita. Dumiretso siya sa isang modelo ng isang bahay at sinimulan itong pagmasdan. Ito ay medyo kahanga-hanga, ang lokasyon nito lalo na. Kung binili niya ito ngayong taon, tiyak na tataas ang presyo ng stock ng gusali. Ito ay magiging isang magandang pamumuhunan. Masyadong nakatutok si Mark at hindi man lang napansin si Lilibeth sa sulok. "Sir, may balak po ba kayong bumili ng bahay?" Lumapit ang isang tindera para ipakilala ang property sa kanya. Bagamat mukhang walang gaanong pera si Mark, kailangan pa rin niyang i-welcome siya. "Magkano ito?" Nag-research na si Mark bago lumapit. Alam niyang nasa $3 milyong ang presyo. Tinabi ng tindera, "Hello, $3 milyong ang presyo nito." 3 million. "Magkano ang deposito?" Tanong ni Mark pagkatapos mag-isip. Sabi ng tindera, 30% ng presyo ng bahay, kaya mga $1 million.
Mabilis na nagdesisyon si Mark at tumango, sige. Bigyan mo ako ng 2. Hindi siya nanghingi ng pera sa kanyang ina dahil may mga liquid asset pa siyang magagamit sa plaza. Bagamat ito ay hindi gaano, ito ay sapat pa rin upang bumili ng 2 set ng real estate dahil ito ay nagkakahalaga lamang ng $2 milyong. Kailangan pa niyang gamitin ang pera mula sa plaza para bayaran ang natitirang rente ng bahay. Okay, this way, please. Nagulat ang tindera. Natapos ang deal sa isang iglap lang. Walang inaasahan na siya ay medyo mayaman. Hobby. Nang makita ni Lilibet si Mark, laking gulat niya na akala niya nag-hallucinate siya. Bakit nandito si Mark? Para makabili ng bahay. Aba, parang nangyari na simula nung nakita niya si Mark nakausap ang tindera at dinala sa counter pagkatapos. Baliw ka ba? The manager scoffed, it's too late even if you have figured it now. May ibang nagsilbi sa client dito. Sa kanyang opinyon, ito ay imposible lamang. Narinig na lang niyang sinabi ni Mark na gusto niyang umorder ng 2 bahay. Ang deposito mismo ay nagkakahalaga na ng hanggang $2 milyong. Dahil nandito si Lilibet para magbenta ng real estate, hinding-hindi magiging ganoon kayaman ang kanyang asawa. Malamang naakit lang siya sa binata. Mababa ang tingin sa kanya ng manager, gayon din ang iba pang tindera. Sino ang babaeng yun? Kung dito siya nagtatrabaho, paanong hindi malalaman ng asawa niya? Para tawagin lang niyang asawa ang isang tao, ganoon ba siya kawalan GA? Lalong nagalit ang lalaki kanina. Itong bitik, Mark. Nababalisa si Lilibet at napasigaw siya ng malakas. Noon lang siya narinig ni Mark. Natarante siyang lumingon at agad na natulala. Sir, pakibayaran ang deposito dito. Nakangiting sabi ng tindera. Sabay tingin ng malamig kay Lilibet. Tinusubukan ba niyang nakawin ang kanyang kliyente? Umiling si Mark at hindi siya pinansin. Lumapit siya kay Lilibet at nagulat siya. Bakit naka-uniforme si Lilibet dito? Ano ang nangyayari? Ito ba ang sinabi niya sa kanya na dapat niyang gawin sa umaga? Nang makita ang kaina hinalang tingin ni Mark, sa wakas ay napagtanto ni Lilibet kung ano ang nangyayari. Bigla niyang tinawagan si Mark nang makita niya ito, ngunit nakalimutan niyang naka-uniforme siya. Paano niya ito ipapaliwanag sa kanya? Aaminin ba niya na nawalan siya ng kumpanya? Nabalisa ang puso ni Lilibet. Kung sasabihin niya iyon, tiyak na madidismaya si Mark sa kanya. Nagulat si Mark at nagtanong, mahal, bakit ka nandito? Natigilan ng manager at ang iba pang tindera. Ano? Siya ba talaga ang asawa niya? Napangisi naman ang tindera na nag-asikaso kay Mark. Mukhang tama nga siya, walang gaanong pera ang lalaki. Tiyak na inilalagay niya ang isang harapan sa pagsasabing gusto niyang bilhin ang 2 bahay. Ay, ibinaba ni Lilibet ang kanyang ulo. What's wrong? Diba sabi mo may mga bagay ka pang dapat asikasuhin? Bakit ka nandito? Nag-aalala si Mark. Si Lilibet ay dapat na lubhang kapos sa pera upang dito nagtatrabaho ng part-time. Naintindihan naman agad ni Mark. Ganyan dapat. Nako, bakit ang tigas ng ulo ni Lilibet at tumanggi na kumuha ng pera sa kanya? Humisi ang manager, nandito ang asawa mo para kumita. Hindi mo ba alam iyon? Tinulyapan siya ni Mark at hindi siya pinansin. Agad niyang sinabi kay Lilibet, honey, you should continue with your work. We'll talk about it pagbalik natin. Ngayong nagtatrabaho na si Lilibet dito, hindi naman niya ito maalis ng ganun-ganun lang, diba? Ang bastos niyan. Ang puso ni Lilibet ay napuno ng pagkabigo. Paano siya dapat magpatuloy sa pagtatrabaho? Mark Green, honey, I'll buy the houses from you. Bigyan mo ako ng 2, please. Hobby, ikaw? Napatikip ng bibig si Lilibet sa gulat. Gusto ni Mark ng 2 bahay. Ang deposito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $2 milyong. Saan siya kukuha ng ganoon kalaking pera? Bilang karagdagan, nakabili siya ng Series 7 BMW at isang sports car na nagkakahalaga ng halos $5 milyong. Seryosong natigilan si Lilibet. Ang tindera na umaasikaso kay Mark kanina ay hindi papayag na alisin ni Lilibet ang kanyang negosyo ng ganoon kadali. Mabilis siyang pumasok at sinabing, Sir, hindi na empleyado ang asawa mo rito simula nang umalis siya. She continued, Sir, please follow me to pay the deposit here. Hindi siya pinansin ni Mark.
Nagulat siya at nagtanong, "Honey, you." Si Lilibet ay palaging medyo matatag sa trabaho, kaya paano siya madaling sumuko? Dapat may nangyari. Umiling si Lilibet na hindi mapakali, "Hobby, ayoko na." Lumalabas ang boses niya bilang langit-ngit dahil hindi niya makuha ang kumpiyansa na sabihin ito. Naintindihan agad ni Mark na baka nabully siya to the point na huminto siya. Kaya naman, tumango si Mark at tiniyak sa kanya, "Ayos lang. Dahil kakakwit mo lang, I think I'll just forfeit buying a house here." Mabuti naman dahil may iba pang opsyon sa ibang lugar. "Hobby," naantig si Lilibet. Gayunpaman, kung talagang may pera si Mark para bilhin ang mga bahay dito, sayang at lugi kung tumanggi siyang bilhin ang mga ito dito. Kukumbinsihin lang niya si Mark na ipagpatuloy ang pagbili nito. Kabanata 214. Kumunat ang noo ni Mark Orleans. Nagalit din si Lilibet. Maaaring siya ay mali, ngunit ayaw niyang madala si Mark sa kanyang gulo. "What did you say?" Tinaman sila ng tingin ni Lilibet Polan. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Mark ang pera para makabili ng bahay. Pero simula nang pumasok siya, siguradong seryoso siya sa pagbili ng bahay. Natigil lang siya sa pagbili nito dahil sa kanya. "Bakit ka pa nagpapanggap? Magpapalabas pa ba ang asawa mo dito?" Humisi ang manager, "Alam ko na. Nandito ka para magbenta ng ari-arian, kaya paano magkakaroon ng kakayahan ang iyong asawa na bumili ng bahay dito? Matutulungan kitang ipaliwanag ito sa pamamagitan lamang ng dalawang simpleng salita, magpakitang gilas." "Oo. I'm sure nagpapakatanga lang sila." Tinibak din sila ng sales girl na nag-asikaso kay Mark dahil napasaya siya sa wala. "Good for nothings." Malamig na sabi ni Lilibet, "Shut up. May pera ang asawa ko pambili ng bahay. Hindi niya lang binibili dahil sa akin." The manager scoffed, "Oh, then why don't you ask your husband to buy one now? Kung hindi, madaldal lang siya." Sarkastikong dagdag ng tindera, "Ang lata ang pinakamalakas na ingay. Ang susi dito ay ang kakayahang magbayad. Dahil sinabi mong kaya niya, magbabayad ka ba ng cash o utang?" Tinulya pa ni Mark ang dalawa at mahinahong sinabi ko na hindi ako bibili." Hinitian siya ng tindera, "Kung mahirap ka sabihin mo lang. Itigil ang pagsisikap na magpalabas at sabihin na mayroon kang pera. Pulubi ka." Kumunat ang noo ni Mark. "Lilibet, huwag mong isipin na magiging okay ka dito sa asawa mo. I'll still make you apologize to this boss in front of your husband." Masungit na sabi ng manager. Dahil mahirap silang dalawa, hindi siya nagdalawang isip na ihagis sila sa ilalim ng boss. Lumapit ang lalaki na may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha habang sinabing, "Anak, umalis ka sa daraanan ko. Iyong babae ang hihingi ng tawad sa akin." Nag-aalalang sabi ni Lilibet, "Hobby, ngayon lang niya ako pinakiusapan." Inip silang sinigawan ng manager, "Bilasan mo. Bilasan mo, o hahanap ako ng makakabasag ng mga paa ng asawa mo." Pagbabante ng lalaki sa kanila habang nakatingin ng masama kay Mark. Madali niyang crush ang isang tulad ni Mark na hindi man lang kayang bumili ng sweet. "Of course, if you listen to me obediently and bring me to check out a few rooms, I'll let your husband go and even buy 5 sweets from you." "What do you think?" Humisi ang lalaki. Tatanggihan pa ba siya nito ngayon? Tinaman lang siya ng tingin ni Lilibet. Gayunpaman, bago pa man niya matapos ang panunuya sa kanila ay biglang bumagsak ang lalaki sa lupa, napaungol sa sakit habang nakahawak sa kanyang tiyan. Napatulala ang manager, pati na rin ang iba pang tindera. Pumawak si Mark sa isang upuan sa tabi niya at naglakad na may malamig na tingin sa kanyang mga mata. "You've asking dare to hit me?" Ay. Tumayo ang lalaki at galit na galit. Hindi man lang siya binigyan ni Mark ng pagkakataong makaganti. Mabilis niyang kinuha ang upuan at paulit-ulit na sinimulan itong ihampas sa lalaki. Dahil walang pagtatanggol ang lalaki, hindi nagtagal ay nahimatay siya sa mga suntok. Nagulat lahat ang manager at ang staff and she stammered in disbelief, "Ano? Anong ginawa mo? Binugbog mo lang siya. Tapos na kayo, sinasabi ko sa inyo." "Tapos na." Nagpanik ang manager. Hindi ito basta-basta na customer, isa itong malaking boss. At heto, napakadali niyang bugbugin. Si Mark ay dapat napipi upang gawin ito. Hindi ba niya alam na madaling iutos ng lalaki ang kanyang kamatayan sa isang salita lang? Ibinaba ni Mark ang upuan at naglakad papunta sa manager.
Sa isang malutong na tunog, sinampal siya ni Mark sa tapat ng kanyang mukha at ang manager ay bumagsak sa lupa, sumisigaw sa sakit. Pagkatapos, umalis kaagad si Mark sa lugar kasama ang isang nakikitang tulala na si Lilibeth. Ang priority niya ngayon ay ang tanungin si Lilibeth. Bakit siya nagtatrabaho ng part-time dito? Sinusubukang umalis pagkatapos mabugbog ang isang tao. Nagpumiglas ang manager at bumangon. Malaki ang problema niya kung hahayaan niyang umalis si Mark ng ganon-ganon lang. Tumakbo siya at sinubukang hawakan si Mark para pigilan ito sa pag-alis. Tumugon si Mark ng isang roundhouse na sipa sa tiyan niya. Matapos matutunang sining ng boxing sa ilang sandali, ang mga babaeng tulad niya ay walang iba kundi pampaganya sa kanya. Pero ang manager ay sumigaw at gamulong sa lupa. May tao, pigilan mo sila. Gayunpaman, ang ibang mga tindero ay hindi nang ahas na lumapit. Habang naghahanap sila ng taong magboluntaryo at mauna sa paghakbang, dumating na si Mark sa pintuan kasama si Lilibeth. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng mukhang masungit. Nang makita siya ni Mark, kumulat ang noo niya. Ano ang pinunta niya rito? Para makabili ng bahay. Si Queen Miller iyon. Nagulat si Mark na nandito siya. Naakit din ba siya sa mga bahay dito at umaasa na makagawa ng matalinong pamumuhunan? Kinuha ni Queen ang isang card at inihayag, bibili ako ng iba pang mga bahay. Ang mga tindero ng departamento ng pagbebenta ay nagyelo sa kanilang mga sapatos. Anong uri ng mga tao ang darating ngayon? Queen sounded harsh as she repeated herself again, hindi mo ba ako narinig? Gusto kong magbayad. Bumangon ang manager na nakahawak pa rin sa tiyan ang mga kamay. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Queen para alagaan siya, pinandilatan sina Lilibeth at Mark habang papunta na para bang aayusin niya ang mga bagay sa kanila mamaya. She tried to flash her best smile, but the sampal from Mark just now made her expression contorted. Kumunat ang noo ni Queen at nagutos, hindi ikaw. Ako ang manager dito, awkward na sabi ng manager. Nakita niya na nakasuot ng branded na damit si Queen na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Ang bag na hawak ni Queen ay patunay din ng kanyang kayamanan dahil ito ay isang limited edition na bag na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Talagang may kakayahan siyang bilhin ang lahat ng ari-arian dito, kaya determinado ang manager na tretuhin siya ng may lubos na paggalang. Tiyak na mas pinahahalagahan siya kaysa kina Lilibeth at Mark. Queen scoffed, "So what if manager ka? Kunin mo ako ng iba ngayon." Namula ang mukha ng manager sa kahihiyan. Wala siyang choice kundi tumawag ng ibang tao para asikasuhin si Queen. Sa isang iglap, may nagkalkula ng kabuoang halagang babayaran at ibinigay ang bill kay Queen. Tiningnan niya lang ito ng isang beses at ibinigay ang kanyang credit card sa kanila. Hindi nagtagal, natapos ang buong proseso. Nagulat si manager. Paano siya naging mayaman? Ang lahat ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong dolyar. Napatulala rin ang ibang tindera. Bihirang makita ang gayong mayamang babae. Lalong nagulat si Lilibeth. Alam niyang may natitira pang higit sa 40 suite, ngunit nabili ni Queen ang lahat ng ito. Magkano ang lahat ng mga ito? Hindi na siya pinansin ni Mark. Baliw ang babaeng ito. Paano siya makakabili ng napakaraming bahay ng sabay-sabay? Aalis na sana si Mark kasama si Lilibeth, pero pinigilan ulit siya ng manager na sumigaw sa kanila, "Stop. Don't even think about leave today." Naglalaro ba sila? Naisip ba talaga nila na makakaalis sila pagkatapos nilang bugbugin ang maimpluwensyang amo na iyon? Sa sandaling iyon, sinabi ni Queen, nakakasira sa paningin ang lalaking iyon. Itapon mo siya. Tumanggo ang mga katulong na dinala niya at mabilis na pinaalis ang walang malay na lalaki. Nagulat ang manager, "Boss, siya ay." Hindi man lang siya nilinggan ni Queen. Lumapit siya kay Mark at tinitigan siya. "Oo." Sabi ng dati niyang assistant, ang nagligtas sa kanya ay si Mark pero hindi siya naniwala. Kaya naman, pinabugbog siya ng kanyang mga bagong katulong upang makita kung nagsisinungaling siya, ngunit nanatili itong matatag. Naramdaman ni Queen na may mali, paano kaya siya? Naalala niya na nagising siya sa isang murang 30 dolyar na motel sa isang batya ng malamig na tubig. Kung hindi si Mark, paano kaya ang iba kung pretuhin siya ng ganoon? Habang iniisip ito ni Queen, mas lalo siyang naiinis. Paano siya maliligtas ng taong kinaiinisan niya? Inawakan pa siya.
Nagkaroon siya ng salpok na bugbugin din si Mark, ngunit nag-alinlangan siya. Bagamat natigilan siya sa ideya, nailigtas pa rin siya ni Mark. Kapag binugbog niya ito, hindi ba't ibinabalik niya ang kabaitan ng walang pasasalamat? Siya ay lubos na nagkakasalungatan. Matapos pag-isipan ito, nagpasya siyang ibalik ang pabor. Namumungay ang mga mata ni Lilibeth. Hindi niya kilala ang babaeng ito, pero bakit ganoon siya makatitig kay Mark? Ikaw ba? Tinitigan ni Quinn si Mark at nagtanong. Pareho siyang kinakabahan at naiinis. Kung si Mark talaga, masusuka talaga siya dahil ang ibig sabihin noon ay si Mark ang kasama niya sa wet dream. What? Was it me? Ayaw ni Mark na magkamali si Lilibeth. Kung alam ni Lilibeth na iniligtas ni Mark si Quinn na nakadroga noong mga oras na iyon, siguradong maghahinala siyang may nangyari. Pero, wala talagang ginawa si Mark. Nahanap ko na yung assistant. Tinabi niya na ikaw ang naligtas sa akin, sabi ni Quinn. Baliw ka, hindi ko alam ang sinasabi mo. Tatingin mo ba ililigtas kita? Umiling si Mark at hindi umamin. Nagsisi siya na tinulungan siya nito dahil sa awa niya noong araw na iyon. Dapat hinayaan na lang niya itong pagsamantalahan. Kasing lamig ng yelo ang mga mata ni Quinn. Nagdududa rin siya na ililigtas siya ni Mark. Gayunpaman, masasabi ni Quinn na si Mark ay masyadong composed. Dapat siya yon. Si Quinn ay parehong naiinis at sumalungat na iniligtas siya nito. Sabi ni Quinn, I don't like to owe people a favor. Since nandito ka para bumili ng bahay, nabili ko lahat ng bahay dito para pumili ka ng 20 suites. Ito lang ang dahilan kung bakit siya nandito. Natigilan si Lilibeth. Natigilan din ang ibang mga tindero at halos bumagsak ang kanilang mga baba sa lupa. 20 bahay. Ito ay isang regalo na nagkakahalaga ng higit sa 60 milyong dolyar. Nanlaki ang mga mata ng manager na hindi makapaniwala. Ganyan ba talaga ka-impluwensya si Mark para sa isang babae na kusang loob na bigyan siya ng ika-20 ng Setyembre ng mga bahay? Kumunat ang noo ni Mark. Bakit gusto niyang mag-alok siya ng mga bahay? Umiling siya at tumanggi, nagkakamali ka. Hindi ako ang nagligtas sa iyo kaya minabuti mong humanap ka ng iba. Honey, let's go. Umalis si Mark kasama si Lilibeth pero pinigilan ulit ni Quinn habang sinabing, tumigil ka, siguradong ikaw. Mata sa mata dito, at ayokong may utang sayo. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Kung ayaw niya ng bahay, fine. Kaya naman niyang bigyan siya ng pera, di ba? Kabanata 215. Nilingga ni Mark Orlin si Quinn Miller. Nakatakda ba talaga siyang gantihan siya? Isinantabi ang katotohanang ayaw niyang aminin ito sa harap ni Lilibeth Poland, ang pagiging matigas ni Quinn ay nagpapaliban na sa kanya. Maganda na ang negosyo ni Mark sa plaza. Napakayaman din ng kanyang ina, kaya walang dahilan para ipagsapalaran niyang ilantad ang kanyang sarili para sa 20 kakarampot na suite. Nasisiraan ka na ba ng bait? Tinabi ito ni Mark at kinaladkad si Lilibeth na gulat pa rin. Ang mga mata ni Quinn ay pumuputok ng mga punyal kay Mark na aalis ng walang pakialam. Tahimik lang ang sales department. Tahimik ito kaya maririnig ang tunog ng nahulog na pin. Walang nang ahas na magsabi ng kahit ano. Nakita ng lahat, pati na ang salesperson at ang mga bagong katulong ni Quinn na galit ngayon si Quinn. Walang sino man ang nagkaroon ng lakas ng loob na subukan ang kanyang pasensya. Nagulat ang ibang mga customer. Isang mayaman, magandang babae ang magbibigay kay Mark ng 20 suite, ngunit hindi niya ito gusto. Ganoon ba talaga siya kay Aman? Ang manager at ang sales girl na nag-asikaso kay Mark kanina ang pinaka-shock. Matibay ang kanilang paniniwala na si Mark ay isang mahirap na pulubi, ngunit nagdududa na sila ngayon. Tatanggihan ba ng isang mahirap ang 20 suite na ganyan? Mahirap ba talaga siya? Walang paraan na hindi siya makapagbayad para sa 2 suite ngayon lang. Lihim kayang mayaman ang asawa ni Lilibeth. Kung hindi, paano nila tatanggihan ang 20 suite ng napakabigay? Ang sales girl kanina pa ang pinaka-nagsisi. Kung hindi lang niya ito kinukutsa, nakabenta na kaya siya ng 2 suite. Namayani pa rin ang katahimikan sa kwarto. Galit na galit si Quinn, pero base sa reaksyon nito, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na si Mark talaga ang nagligtas sa kanya. Pero ang tanong ngayon, bakit? Lalong naguluhan si Quinn.
Kung tutuusin, parang pusa at aso silang dalawa simula pa lang ng unang araw nilang pagkikita. Hindi kaya naawa ito sa kanya. Iniligtas niya ito anuman ang nangyari sa nakaraan dahil ayaw niyang makakita ng babaeng nasa panganib. Ito lang ang posibleng paliwanag na naiisip ni Queen. Malamang na ipaliwanag niyan kung bakit tumanggi si Mark na hawakan siya pagkatapos niyang iligtas at iwan lang siya sa isang maruruming motel. Inihagis pa niya ito sa isang batya ng malamig na tubig at umalis ng ganoon. Walang duda, ito ang paraan niya para makabawi sa kanya. He was used this to vent his dissatisfaction at her. Natahimik si Queen. Tinilip siya nito mula sa ibaba at sinunggaban pa siya sa hindi dapat. Napakadiri niya, pero lalaki rin siya. Dahil nagawa na niya ang dapat sa isang lalaki, hindi naman siya masyadong inutil. Ang galit sa puso ni Queen ay hindi na malayang nawala at hindi niya maiwasang isipin ang mga wet dreams niya nitong mga nakaraang araw. Talagang pinangarap niyang gawin ito sa kanya. Ipinilig niya ang ulo niya at inalis ang mga iniisip niya. Mas mabuti kung itigil na niya ang pag-iisip ng mga kasuklam-suklam na bagay. Naputol ang ulirat ng bagong katulong habang bumulong, President, ngayon. Ayos lang. Pwede mo munang ayusin ang bahay dito. Gusto mo pa ba yung 20 suites? Tinaikit ni Queen ang kanyang mga mata at nagutos, itago mo. With that, she strolled out of the shop characteristically. Nagmamadaling lumapit ang manager at nagtanong, sino ang Mark na iyon ngayon? Lahat sila ay parehas na curious. Gusto nilang malaman kung anong klaseng tao siya para tanggihan ang alok na 20 suite. Tinabi ng bagong katulong, ang kailangan mo lang malaman ay ang aming amo ay may netong halaga na 10 bilyong dolyar, ngunit ang taong ito ang nagligtas sa aming amo. Ano? Iniligtas niya ang isang tao na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. F-sick. Natigilan ng manager kaya natigilan siya. Nagulat din ang ibang mga tindero ngunit hindi nagtagal ay naiinggit sila. Bakit wala silang swerte? Nakita ni Queen si Mark na sumakay sa isang sports car habang ang babaeng kasama niya ay sumakay sa isang Benz. Tapos, magkasunod na naglayas ang dalawa. Pumasok si Queen sa kotse at nagsimulang sumunod sa likod ni Mark. Maya-maya, natigilan si Queen. Ipinagpalagay niya na si Mark ay nakatira sa isang marangyang bilya sa dami ng yaman na tinataglay niya. Gayunpaman, talagang nananatili siya sa isang maliit na kapitbahayan na may upa na humigit kumulang 1,000 dolyar sa isang buwan. Paano siya nabubuhay sa ganoong lugar? Napukaw ngayon ang curiosity ni Queen. Oo, kasuklam-suklam si Mark, ngunit nagawa niya ang gagawin ng tamang tao. Ang pananatili sa isang lugar na tulad nito sa kabila ng pagiging mayaman, anong klaseng tao si Mark? Nakahanap siya ng parking lot at itinigil niya ang kanyang sasakyan doon. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-isip ng kanyang susunod na galaw dahil hindi niya inaasahan na tatamaan siya ng ganoong sorpresa. Makalipas ang ilang minuto, nakapagdesisyon na siya bumaba ng kanyang sasakyan. Casual siyang naglalakad sa kapitbahayan na parang naglalakad lang sa isang mall. Inuupahang bahay ni Lilibet. Namayani ang katahimikan sa hangin. Tahimik na naghahanda ng pagkain si Lilibet habang walang sinasabi si Mark. Parehong hindi nagpalitan ng salita ang dalawa pagka-uwi nila. Napabuntong hininga si Lilibet at naramdaman na dapat niyang bigyan ng paliwanag si Mark. Pagkatapos ng lahat, sila ay mag-asawa at hindi dapat magkaroon ng anumang mga lihim sa pagitan nila. Gayunpaman, madidismaya ba si Mark sa kanya kung sasabihin niya sa kanya ang totoo? Nag-alinlangan si Lilibet. Pagkatapos niyang maghanda ng pagkain, umupo sila at tahimik na kumain. Tumangala si Lilibet at bumulong, Hobby, ako. Humiti si Mark sa kanya na nagpapalakas ng loob, go ahead. Kung tutusin, sabik na sabik siyang malaman kung ano ang nangyari kay Lilibet, ngunit tiyak na walang silbi para sa kanya na pilitin ito palabas sa kanya. Mas maganda kung kusa niyang isiniwalat ang katotohanan. Ay, parang bata si Lilibet na sinusubukang iulat ang kanilang mga pagkakamali sa kanilang guro. Kinabahan siya ng husto, ngunit naglakas loob pa rin siyang sabihin, Hobby, nalipat na ang kumpanya ko sa iba, ako. Hulaan na ni Mark. Kinaumagahan, napansin niyang sarado na ang kumpanya ni Lilibet. Kasabay ng katotohanan na siya ay nasa isang part-time na trabaho ngayon, si Mark ay may reserbasyon. Well, ano ang iyong gagawin pagkatapos? Nagpa siya si Mark na alamin kung bakit inilipat ni Lilibet ang kumpanya sa iba.
Lilibet said in resignation, "Go to work. I need to work." Natahimik si Mark. Naglabas siya ng credit card na naglalaman ng mahigit $2 milyong na kinita niya sa plaza. Talagang nag-aalala siya na hayaan si Lilibet na magtrabaho dahil maganda ito at may hubog na figure. Kung papasok siya sa trabaho, tiyak na harass siya ng kanyang mga nakatataas at hindi ito isang bagay na gustong makita ni Mark. Hobby, napailing si Lilibet at umiling. Hindi niya alam kung magkano ang pera sa card ni Mark pero nagpapasalamat pa rin siya. Seryosong sabi niya, "Hobby, you can keep it for yourself. Huwag kang mag-alala sa akin, ako mismo ang kikita ng pera." Sa pagkakataong ito ay talagang gusto niyang sabihin kay Lilibet na huwag mag-alala dahil napakayaman niya at may isang napakayamang ina na sumusuporta sa kanya. Ang pagbibigay sa kanya ng $100 milyong upang magsimula ng kanyang sariling kumpanya ay walang halaga sa kanya. Gayunpaman, bumaantong hininga si Mark. Gaano katagal nagpaplano ang kanyang ina na tumayo at manood? Walang choice si Mark kundi mag-isip ng ibang paraan para tumulong dahil hinding-hindi tatanggapin ni Lilibet ang kanyang mabuting kalooban ng ganoon. Matutulungan lang niya itong magsimula ng kumpanya at ilipat ang pagmamayari nito kay Lilibet. Maaari siyang humingi ng tulong kay Yolanda. Nakahinga ng maluwag si Lilibet nang tuluyang maitabi ni Mark ang card. Mas matanda siya sa kanya, kaya paano niya natitiis na gastusin ang pera niya. Pagkatapos kumain ay umalis na si Lilibet para maghugas ng pinggan. Tinamantala ni Mark ang pagkakataong ito na lumabas at tumawag kay Yolanda upang makita kung anong mga proyekto ang magagamit kamakailan. Gayunpaman, sa sandaling binuksan niya ang pinto, natigilan siya at nakasimangot habang nagtanong, "Sinusundan mo ba ako?" Ito ay si Queen Miller, na casual na naglalakad sa paligid ng residential area. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi natural na makita si Mark. Siya mismo ay hindi sigurado kung bakit siya naroon noong una. She cleared her throat and said calmly, "Hindi ko inaasahan na dito ka nakatira. Hindi bagay sa iyo." Ayaw na siyang kausapin ni Mark. Tinaasan siya ng kilay ni Queen at nagtanong, "Let me guess? Hindi alam ng babaeng kasama mo kanina na mayamang ina ka, di ba?" Alam niya kaagad na isa ito sa mga paraan niya para makapick up ng mga babae. Napakababa ng buhay. Halatang inis na ngayon si Mark habang sinabi niya, "Ano ang kinalaman nito sa iyo?" Kalmadong sagot ni Queen, "It's none of my business, pero sabi ko wala akong utang na loob kahit kanino. Kaya naman, narito ako para tuparin ang isang kahilingan para sa iyo. Nandito lang siya para dito." Labag sa kanyang prinsipyo kung hindi niya ito aayusin ng maayos. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng gantimpala, sila ay magiging pantay at maaaring bumalik sa pagiging mga kaaway. "Nasisiraan ka na ba ng bait? I told you it won't me." Umiling si Mark. Kumunat ang noo ni Queen, "Ako mismo ang magdedetermine kung ikaw ba o hindi. Kaya sabihin sa akin. Anong gusto mo?" Kayang-kaya niyang bayaran ito ng $100,000. Walang emosyong sinabi ni Mark, "Papayag ka ba talaga sa kahit anong gusto ko?" "Oo, sabihin mo lang at gagawin ko." Tumango si Queen. Alam niyang mayaman si Mark. Mayroon siyang bahay, kumpanya at plaza, kaya hindi pera ang pinakakakit-akit sa kanya. Gayunpaman, ito lang ang tanging paraan para mabayaran niya ito. Sa pamamagitan nito, ang pabor ay babayaran at maaari silang pumunta sa kanilang mga paraan. Tinitigan siya ni Mark at dahan-dahang lumapit sa kanya. Kumunat ang noo ni Queen at nagtanong, "Anong ginagawa mo?" Tumingin sa kanya si Mark at ngumisi, "Di ba sabi mo papayag ka sa kung ano man ang sasabihin ko?" "Well, gusto kong samahan mo ako ngayon." Forget what they doing, keep on doing.